Mateo, ang henyo. Credit to the author. M641 hanggang 50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nagdilim ang ekspresyon ni Wolfgang, at tumingin siya kay Mateo at sinabing, isang matalas na dila. Hindi mo alam ang buhay mula sa kamatayan. Ibigay mo ang Thunder Essence Fruits, at ililigtas kita mula sa kamatayan. Nakangiting sabi ni Mateo, sabi ko nga bobo ka at ayaw mo pa ring umamin. Ngayon, sasabihin ko sa iyo na ibigay mo na ang iyong tunay na puso. Ibibigay mo ba ito o hindi? Napakatalas naman ng dila mo. Hanggat mayroon kang ganitong kakayahan, wala ring masama kung aalisin mo pa ito, sabi ni Wolfgang nang may malamig na ngiti. Ibabalik ko rin sa iyo ang mga salitang ito. Kung mayroon kang kakayahan, kunin mo ang Thunder Essence Fruits, walang pag-aalinlangang sabi ni Mateo. Sa panahong ito, palaging naririnig ni Mateo kung gaano kahanga-hanga at kalakas si Wolfgang at talagang gusto niya itong maranasan kahit kaunti. Sa pagsubok na iyon kanina, bagamat alam ng magkabilang pad na hindi mahina ang lakas ng kalaban, pareho silang hindi nakakaramdam na matatalo sila. Ang mga henyo ay may kanya-kanyang kayabangan at lubos na tiwala sa sarili. Paano nila natanggap ang pagkatalo ng ganoon kadali? Ngunit ang lakas ni Wolfgang ay talagang napakalakas. Maaari siyang umasa sa sarili niyang lakas upang putulin ang presyon ng dragon. Hindi ito ang magagawa ng mga ordinaryong demonyo. Naisip ni Mateo na dapat ay nagising na ng Wolfgang na ito ang bloodline ng Divine Beast. Kahit na ito ay labis na mahina, ang kanyang cultivation realm ay mas mataas kaysa kay Mateo. Ang paggamit nito upang mapaglabanan ang presyon ng dragon ay magagawa pa rin. Siyempre, hindi rin naman plinano ni Mateo na umasa sa pressure ng dragon para mapasuko ang napakaraming halimaw. Sa huli, kinailangan pa rin niyang umasa sa sarili niyang kamao. Sige. Ako na lang ang kukuha. Natapos magsalita si Wolfgang at mabilis na lumapit kay Mateo na parang isang malakas na hangin. Mapanlin lang na kamao ng pangil ng lobo. Sa kalagitnaan ng himpapawid, biglang nagpakita si Wolfgang ng hindi mabilang na anyo, tinakpan ng langit at lupa habang inaatake niya si Mateo. Ngumiti lang si Mateo nang makita ang sitwasyon. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Puso na parang monolith. Siyam na pagbabago ng pinagmulang espiritu. Direktang pumasok si Mateo sa Heart-like Monolith Heart Realm at nakalusot sa 5th level Soul Sea. Kahit ang Essence Devouring Confounding Fog ay hindi kayang lituhin si Mateo. Paanong nalilinlang ng mga ilusyon lamang ang mga mata ni Mateo? Sa ilalim ng Heart-like Monolith, lahat ng aktibidad sa paligid ay nasa ilalim ng kontrol ni Mateo. Mabagal lang ang pag-uusap tungkol dito, ngunit lahat ng ito ay nangyari sa isang kisap mata. Sa pagkakataong ito, biglang lumingon si Mateo at sumuntok kay Wolfgang. Putok. Nagkalat ang mga ilusyong pumuno sa kalangitan. Sina Mateo at Wolfgang ay parehong lumipad palabas ng sabay-sabay. Sa palitan sa pagkakataong ito, pantay ang kanilang naging resulta. Gayunpaman, hindi ito ganap na totoo kung paano ito nakikita ng iba. Si Wolfgang ay halos kasing kahulugan ng kawalan ng kayang matalo sa Asher Mountain region. Walang sino man ang makakakita sa kanyang likod sa nakababatang henerasyon. Pero ang pambungad na galaw na ito kanina ay walang nagawa kay Mateo. Nang makita ni Nagasi at Goldson ang eksenang ito, ang kanilang mga mukha ay may hindi masabi na kaseryosohan. Nanghula ba ang lalaking ito? Masasabing hindi malulutas ang galaw na ito ni Wolfgang. Paano niya nalaman na iyon ang tunay na sarili ni Wolfgang? Gulat na sabi ni Gasi. Ang ilusyonaryong kamao ng Wolfgang ay sikat na sikat sa buong rehiyon ng kabundukan ng Asher. Natural na alam ni Gasi ang kapangyarihan nito. Ngunit iyon ay dahil alam niyang mas malaki pa ang gulat sa kanyang puso. Ang mga ilusyong iyon ay pawang pinaikli at binuo ni Wolfgang gamit ang enerhiya ng asensya. Bawat isa ay may aura ni Wolfgang, at ito ay nagdulot ng isang lubhang nakalilitong sitwasyon. Ang pagtukoy kung alin ang totoo ay lubhang mahirap. Pero ang mga ilusyong iyon ay tila walang epekto sa harap ni Mateo. Sa isang kisap mata, natagpuan ni Mateo ang pangunahing katawan. May katangian ng mga illusion type martial techniques.
Hanggat natatagpuan ng isang tao ang pangunahing katawan, ang galaw na ito ay halos wala ng silbi. Pero ang problema, naunawaan ba talaga ni Mateo ang totoo, o sadyang maganda ang kanyang kapalaran? Dapat. Isa itong maling hula, di ba? Paano naging ganoon kadaling gawin ang galaw na ito ng Wolfgang? Bakas din sa mukha ni Goldson ang gulat. Kasing dilim ng tubig ang ekspresyon ni Wolfgang. Hindi rin siya makapaniwala na ganoon kadaling na master ni Mateo ang kanyang martial technique. Mapanlin lang na kamao ng pangil ng lobo. Muling pinakawala ni Wolfgang ang martial technique na ito, at ang kaguluhan sa pagkakataong ito ay mas lumakas pa kaysa dati. Sandaling napuno ang kalangitan ng mga ilusyon ni Wolfgang. Sa pagkakataong ito, mas maingat na nagtago si Wolfgang. Tiwala siyang hindi makakakita si Mateo. Ngunit, hindi nangyari ang mga bagay ayon sa kanyang inaakala. Natagpuan siyang muli ni Mateo. Ugong. Pantay na naman ang naging tugma ng dalawang tao. Hindi yan basta-basta hula. Ito. Paano niya nahanap ang totoong bangkay? Baka sa mukha ni Gussie ang gulat. Paano naging ganito kalakas ang lalaking ito? Mabuti na lang at hindi natin siya nakaaway ngayon lang. Kung hindi, naalala ni Goldson kung gaano sila ka-arrogant kay Mateo ngayon lang at napuno siya ng takot pagkatapos ng insidente sa oras na ito. Mabuti na lang at dragon pressure lang ang ginamit ni Mateo para ma-pressure sila kanina't hindi talaga umatake. Kung hindi, siguradong magiging miserable sila ngayon. Baka sa mukha ni Yasi ang tuwa. Hinawakan niya ang kamay ni Elsa at balis ang sinabi, napakagaling ni Kuya Mateo. Napakagaling ni Kuya Mateo. Nakita mo ba iyon, Ate Elsa? Si Wolfgang yan. Wala talagang magawa si Wolfgang laban kay Kuya Mateo. Kahit na matindi na ang gulat na idinulot ni Mateo kay Elsa, hindi na ito kasing tindi ng pagkakataong ito. Si Wolfgang ay halos isang di matatalo na nilalang sa kanilang mga puso. Ngunit sa harap ni Mateo, wala talaga siyang magagawa. Naniniwala si Elsa na hanggat pinuprotektahan ng angkan ng Zoro ang mga Thunder Essence Fruits, tiyak na babangon sila. Nakita ko. Ginoong Croswell, napakalakas niya talaga. Siguro ang makaharap si Ginoong Croswell ang napakalaking swerteng pagkakataon ng ating angkan ng Zoro. Ang kasalukuyang Elsa ay talagang nag-alis ng dating lamig na dating nararamdaman niya at naging katulad ni Yasi. Naging tapat na tagahanga ni Mateo. Hehe, Ate Elsa, sinasabi mo pa rin na patayin si Kuya Mateo noon. Ngayon, ikaw rin pala. Tumahimik ka. Ikaw, itong babaeng ito, humihingi ng bagbog, di ba? Ako, yan. Hehe, biro lang. Alam kong para rin sa kapakanan ng angkan ng mga Zoro ang ginawa ni Ate Elsa, natatawang sabi ni Yasi. Napakagaling na binata. Talagang may kakayahan. Hindi nakakapagtaka na napakalakas ng iyong kapangyarihan. Seryosong sabi ni Wolfgang. Walang pakialam na sabi ni Mateo, hindi naman sa kaya ko, pero ikaw, ang hanggal na lobo na ito, ay masyadong hanggal. Ang ganitong uri ng ilusyon ay para lang lokohin ang mga baguhan. Hindi ka umaasa na ganito kawalang pigil sa Asher Mountain region, di ba? Nang masabi ni Mateo ang mga salita, lahat ay nagkaroon ng pagnanais na samuka ng dugo. Ito ba ay isang walang kabuluhan at walang kabuluhang pagpapakita ng kasanayan? Kung gayon, ano ang tunay na kakayahan? Paano kung sinira mo ang mga ilusyon ko? Ngayon, hahayaan kitang tingnan kung ano ang inaasahan ko para maging ganito kawalang pigil sa Asher Mountain region. Nang matapos magsalita si Wolfgang, nagbago ang buong aura ng kanyang pagkatao. Naglabas ang kanyang katawan ng makapal na itim na gas. Ang batang Panginoong Wolfgang ay talagang na demonyo. Nakakatakot talaga ang lalaking ito. Matagal na ako sa Asher Mountain region at wala pa akong nakikitang sino man na kayang pilitin ang Young Lord na mang demonyo. Taglay ng batang Panginoon ang lahing Black Sky Divine Wolf. Pagkatapos ng demonic transformation, ang kanyang lakas ay tataas ng malaki. Tiyak na patay na ang taong ito. Ang malademonyong pagbabago ni Wolfgang ay nagdulot ng kaguluhan. Malinaw na ang ganitong uri ng malademonyong pagbabago ay bihirang makita. Matapos magkatawang tao ang mga demonyo, ang pagpapanatili ng anyo ng tao ay nakatulong sa kanilang cultivation. Ngunit ang kanilang tunay na makapangyarihang estado ay estado pa rin ng demonic transformation.
Sa ilalim ng yakap ng itim na gas, isang mabangis na itim na demonyong lobo ang lumitaw sa harap ng lahat. Nagpakita ang demonyong lobo ng matataas na pangil at matatalas na kuko na mukhang napakasakit. Matinding nakatitig ang pares ng itim na mga mata ni Wolfgang kay Mateo, ang kanyang tingin ay nagpapakita ng isang nakamamatay na kislap. Pero nang makita ni Mateo ang sitwasyon, tumawa siya ng walang pakialam at sinabing, "Sabi ko nga, ikaw pala, ang lobong ito, ay mayroon pa ring ilang kakayahan." Ang tunay na magmay-ari ng Divine Beast na Black Sky Divine Wolf Bloodline. Pero, hindi ba't medyo mahina ang bloodline mo na ito? Ang demonyong Wolfgang ay talagang nagbitaw ng mga salitang pantao mula sa kanyang bibig. Sabi niya, "Sana ay matawa ka pa rin balang araw." 642. Swoosh! Katatapos lang magsalita ni Wolfgang, at agad siyang nawala sa paningin. Putok! Isang matinding banggaan. Tumilapon palabas si Mateo. Pagkatapos ng malademonyo na pagbabago, ang bilis ni Wolfgang ay talagang hindi maarak. Bukod kay Mateo, halos walang sino man ang malinaw na nakakakita sa mga bakas ng trajectory ni Wolfgang. Kuya Mateo. Nang makita ni Yasi ang eksenang ito, hindi niya napigil ang mabigla ng husto at tatakbo na sana papunta kay Mateo. Swoosh! Para lang marinig ang ugong ng hangin. Papunta na pala si Wolfgang kay Yasi. Pero sa oras na ito, wala pang kahit sinong makapag-react dito. Maliban kay Mateo. Putok! Sa sitwasyon kung saan walang nakakita kung paano siya kumilos, si Mateo ay napatalsik palabas habang niyakap si Yasi. Anong nangyari ngayon lang? Hindi ba nasaktan ang batang iyon? Paano niya nailigtas ang munting Zoro na iyon? Wala akong ideya. Hindi ko talaga makita ng malinaw. Ang bilis nilang dalawa. Nakakatakot. Matapos maging demonyo si Wolfgang, malamang na tumaas ng isang beses ang kanyang bilis at lakas. Maaari pa ring mag-react ang batang ito. Kung ako iyon, diretso akong napatay ni Wolfgang sa isang galaw lang. Ngayon lang, sa oras na lumipad ang isang kislap mula sa isang piraso ng batong pingkian, agad na narating ni Mateo ang tabi ni Yasi, at hinarang niya ang atake ni Wolfgang na ang lakas ay biglang lumakas. Pero masyadong mabilis ang eksena kanina. Nailigtas lang ni Mateo si Yasi. Kaya naman, nagtagumpay pa rin si Wolfgang, at nasugatan si Mateo. Power! Isang sunggab ng dugo ang tumalsik mula sa bibig ni Mateo. Ang sariwang dugo ay nagpakulay pula sa damit ni Yasi. Kuya Mateo, kasalanan ko lahat to. Hit hit, hit hit. Kung hindi para iligtas ako, hindi ka sana nagtamo ng mga pinsala. Hit hit, hit hit. Nagsimulang umiyak si Yasi sa yakap ni Mateo. Isang suntok ang tinamo ni Wolfgang kay Mateo. Ang kanyang mga laman loob ay nakakaranas ng hindi maipaliwanag na sakit. Mabuti na lang at naiwasan ni Mateo ang atake na umabot sa kanyang vital cord ng isang hibla lang kanina. Kung hindi, patay na sana siya ngayon. Tunay ngang walang prinsipyo ang Wolfgang na ito. Kapag nakikipaglaban sa kanya, nang ahas pa rin siyang saktan ang mga inosente. Kung iba pa iyon, kalimutan mo na lang. Pero maganda naman ang impresyon ni Mateo kay Yasi. Natural lang na hindi niya kayang panoorin itong patayin ni Wolfgang nang walang pakialam. Nagtagumpay sa isang suntok, sa wakas ay ipinakita ni Wolfgang ang kanyang figure. Nako, may kakayahan ka nga. Sa ilalim ng aking malademonyo na kalagayan, halos hindi mo na kayang sabayan ang bilis ko. Pero ang puso mo ay masyadong malambot at hindi angkop para sa mundong ito kung saan ang biktima ay pagkain at malakas na piging. Ang isang taong tulad mo ay tiyak na hindi lalakarin ng malayo. Masayang sabi ni Wolfgang na may nakanganga at mukhang mabangis na bibig. Ngayon lang, biglang tumakbo palabas si Yasi. Nagkaroon ng inspirasyon si Wolfgang at naisip ang palihim na atakihin si Yasi. Sa huli, talagang natulala si Mateo, ginamit ang sarili niyang katawan para tulungan si Yasi na harangan ang ataking ito. Walang sino man ang nakadama na ang paggawa nito ni Wolfgang ay hindi naaangkop sa anumang paraan. Ganito kalupit ang mundo ng mga demonyo. Sino man ang maaaring mabuhay, sino man ang magtatagumpay. Dahan-daw ang tumayo si Mateo ngunit hindi niya pinansin ang panunokso ni Wolfgang. Pinilit niyang ngumiti kay Yasi at sinabing, "Ayos lang si Kuya Mateo. Tutulungan kayo ni Kuya Mateo na patayin ang mga taong ito, ha?" Huwag. Huwag. Nasaktan ka na at tiyak na hindi ka kapantay ni Wolfgang.
Mas mabuting ibigay na natin sa kanila ang Thunder Essence Fruits, umiiyak na sabi ni Yasi. Kung iba pa iyon, tiyak na iisipin ni Mateo na takot ito kay Wolfgang. Pero alam ni Mateo na iniisip ng batang babaeng ito ang kanyang kaligtasan. Kung kumapit lang si Yasi sa buhay at natatakot sa kamatayan, hindi sana siya biglang tumakbo palabas ngayon. Kahit ang isang hanggal ay alam na ang ganoong klaseng sitwasyon ay lubhang mapanganib. Hahaha. Anong walang hiyang yabang? Hindi mo man lang kayang sabayan ang bilis ko noong nasa puspusan ka pa ng lakas. Ngayong nagtamo ka ng matinding pinsala, ano ang batayan mo para patayin ako? Nako, based lang sa sinabi mo, hahayaan kitang mamatay ng kakilakilabot. Mabangis na sabi ni Wolfgang. Mahina ang itinulak ni Mateo, dahilan para mapaharap si Yasi kay Thalia. Alagaan mong mabuti si Yasi. Kapag may nangyari, ikaw ang mananagot. Malamig na sabi ni Mateo. Nagbago ang ekspresyon ni Thalia, at tumango siya, huwag kang mag-alala. Kapag nandito ako, magiging maayos din ang lahat para sa kanya. Akala ni Thalia ay matagal nang ginagamit ni Mateo si Yasi bilang dahilan. Hindi niya inakalang binaliwala pala ni Mateo ang kapakanan nito at muntik nang mawala ng buhay sa ilalim ng mga kuko ni Wolfgang kanina para kay Yasi. Maaari kayang interesado si Mateo kay Yasi. Kung hindi, bakit siya magsisikap ng ganito katindi? Kung pag-uusapan ang hitsura, mas mataas lang siya kaysa kay Yasi. Walang dahilan si Mateo para humanga kay Yasi. Malinaw na hindi alam ni Thalia na hanggat kinikilala ni Mateo ang isang kaibigan, gagawin niya ito para sa lahat. Pinapatahimik si Yasi, hindi sinasadyang tumingin si Mateo kay Wolfgang at sinabing, ikaw, isang hanggal na lobo, ikaw mismo ang naghahatol ng kamatayan. Kung gayon, huwag mo akong sisihin. Pagkatapos magsalita, biglang nawala ang figure ni Mateo. Pero sumingot si Wolfgang ng malamig at sinabing, walang hiya kang yabang. Labis mong pinalalaki ang sarili mong kakayahan. Pagkatapos magsalita, bigla na lang nawala ang kanyang figure. Putok. Muling nagbanggaan ang dalawang tao. Ngunit sa pagkakataong ito, si Wolfgang ang direktang nalipad palabas. Ang pangil ng lobo pagkatapos ng malademonyo na pagbabagong anyo, ang kanyang balat ay magaspang, at ang kanyang laman ay makapal. Ang atake ni Mateo ay hindi nagdulot ng malaking pinsala sa kanya. Gumapang siya palapit ng may ungol, isang hindi makapaniwalang tingin ang makikita sa kanyang malalobo na tingin. Paano nangyari iyon? Ang pinaka-espesyalisado ng aking Black Sky Divine Wolf Bloodline ay ang bilis. Paano ka nga ba mas mabilis pa sa akin? Malamig na ngumiti si Mateo at sinabing, tanggang lobo. Hindi mo na pinapansin ang kawawang payat ng iyong lahi, kahit na talagang kabilang ka sa lahi ng Black Sky Divine Wolf, sa tingin mo ba ay wala kang tatalo? Humanda kang harapin ang bogbog. Pagkatapos magsalita, muling nawala sa paningin ni Mateo ang figure. Imposible. Baka aksidente lang yan ngayon. Muling nawala si Wolfgang. Putok. Walang gulat, muling natalo ni Mateo si Wolfgang habang lumilipad. Sa pagkakataong ito, hindi na binigyan ni Mateo ng pagkakataong magsalita si Wolfgang, at diretsyong sumugod palapit. Putok. Hindi nakita ng ibang tao kung paano umatake ang dalawang tao. Pero nakita nilang lahat na sa bawat palitan ng salita, natatalo ni Mateo si Wolfgang ng palihim. Napakalinaw na hindi kayang sabayan ni Wolfgang ang bilis ni Mateo. Ang bawat tama ay parang isang mabigat na martilyo na humahampas sa puso ng lahat. Gulat na gulat si Gussie. Paano nangyari ito? Ang pinaka nakakatakot kay Wolfgang ay ang kanyang bilis. Pero ang totoo ay natalo niya ng husto si Wolfgang. Paano nga ba nagawa ito ng lalaking ito? Malinaw kung nararamdaman na ang bilis niya ay hindi kasing bilis ng kay Wolfgang. Pero sa bawat pagkakataon, si Wolfgang ang natatalo. Bakit ganito? Naguguluhang sabi ni Goldson. Mukhang iyon talaga ang sinabi mo. Pero, bakit ganito? Nanlumo si Wolfgang hanggang sa gusto na niyang samuka ng dugo ngayon din. Sa kanyang paningin, malinaw na mas mabagal ang bilis ni Mateo kaysa sa kanya. Ngunit sa tuwing muntik na niyang mahawakan si Mateo, parang lumulubog ito sa isang kumunoy. Agad na bumabagal ang kanyang bilis. Pagkatapos, walang magawa niyang pinanood si Mateo na bugbugin siya ng brutal. Ewo! 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 Walang gaanong ingay sa paligid. Tanging mga ungol lamang ang maririnig paminsan-minsan. Putok!
Ginamit ni Mateo ang kanyang mga paa para sumipa, direktang sinipa si Wolfgang papunta sa lupa. Nakatayo sa ere si Mateo, parang isang Diyos ng digmaan. Ugong. Diretso na naghukay si Wolfgang mula sa putik at umungol, ikaw. Anong klaseng ereheng kasanayan ang ginamit mo? Bakit kapag nakarating na ako sa harap mo, parang pumasok ka sa isang latian? Malamig na sabi ni Mateo, bobo na lobo, hahayaan ko na lang mamatay ng may malinaw na pag-unawa. Ito ang tinatawag na origin magnetic field. Sige, tama na ang kasiyahan. Maaari na kitang pauwiin. 643. Ang origin magnetism spirit wood ay isang kataas-taasang kayamanan na may katangiang kulog na nagtataglay ng kapangyarihang hindi kayang isipin ng mga ordinaryong tao. Ang mga Thunder Essence Fruits ay pinasigla ng Origin Magnetism Spirit Wood, at kayanan nitong gawing gusto ng mga demonyong lahi na agawin sila. Kahit si Wolfgang, ang pinakamalakas na tao sa kanilang henerasyon, ay hindi napigil ang magpakita. Kung gayon, kung gaano kalakas ang Origin Magnetism Spirit Wood mismo, maiisip mo lang ito. Ang pananaliksik ni Mateo tungkol sa mga halaman ay umabot na sa pamantayan ng kasukdulan ng pagiging perpekto at hindi na bago sa Origin Magnetism Spirit Wood na ito. At ang Origin Magnetic Field ay isa sa pinakamalakas na katangian ng Origin Magnetism Spirit Wood. Ang Origin Magnetic Field na ito ay isang pag-iral na katulad ng isang gravity field. Ngunit alam ng kabutihan kung ilang beses itong mas malakas kaysa sa mga ordinaryong gravity field. Maliban na lang kung ang lakas ng martial artist ay mas malakas kaysa sa rango ng Origin Magnetism Spirit Wood, kung hindi, imposibleng makawala mula sa Origin Magnetic Field. Sa kasamaang palad, hindi naabot ni Wolfgang ang ganoong pamantayan. Kaya nang makapasok siya sa Origin Magnetic Field, tanging si Mateo na lamang ang makakaasa sa kanya. Ang Origin Magnetism Spirit Wood ay napakabihirang gamitin. Bukod pa rito, napakahirap nitong makuha. Kung ibang tao lang iyon, hindi nila matutuklasan na sa loob ng Thunder Essence Fruit Grove na ito, mayroon pa ring mas mataas na uri ng kayamanan. Kaya naman, hindi maintindihan ni Wolfgang kung bakit siya binubugbog ni Mateo, at makatuwiran din naman ito. Sa totoo lang, hindi naman talaga plano ni Mateo na patayin si Wolfgang noong una. Dahil ayaw niyang masaktan ang tier 6 na old ninuno sa likod ni Wolfgang. Pero ngayon lang, muntik nang mapatay ni Wolfgang si Yasi. Dahil dito, talagang nagdulot ito kay Mateo ng intensyong pumatay. Biglang sumabog ang aura ni Mateo, mabilis na lumalapit kay Wolfgang. Nag-ipon ng lakas ang flame movement through Dragon Carnage para makalaya. Hanggat papasok si Wolfgang sa Origin Magnetic Field, mapapasailalim siya sa awa ni Mateo. Nang makita ang eksenang ito, lahat ay labis na nagulat. Hindi nila inakala na talagang nang-ahas si Mateo na kitlin ang kanyang buhay. Kailangang malaman ng isa na ang makapangyarihang nilalang sa likod ng Wolfgang ay ang pinakamataas na antas ng pag-iral ng Asher Mountain Region. Kung napatay niya si Wolfgang, hindi rin malayong mamatay si Mateo. Ang lakas ng isang tier 6 na powerhouse ay hindi kayang isipin ng mga ordinaryong tao. Nako, kung maglalakas loob kang patayin ako, mamamatay ka ng walang libingan. Nang makitang sumugod si Mateo, sa pagkakataong ito, talagang natakot si Wolfgang. Palagi niyang kinokontrol ang hangin at ulan sa Asher Mountain Region at hindi pa siya ganito kalapit sa kamatayan noon. Hindi rin niya kailanman inakalang may maglalakas loob na pumatay sa kanya. Pero ngayon, nang talagang lumitaw ang taong ito, natuklasan ni Wolfgang na siya ay talagang labis na natakot. Nahirapan siyang gumapang pataas at tumakbo para iligtas ang kanyang buhay. Ngunit malubha na ang kanyang sugat ngayon. Paano siya makakatakbo nang hindi gumagalaw? Kung gayon, subukan mo at tingnan mo kung maglalakas loob akong patayin ka o hindi. Nagsasalita si Mateo, ngunit hindi bumagal ang kanyang mga kamay. Naabutan niya si Wolfgang sa isang kisap mata at sumuntok. Sa sandaling ito, biglang may nangyaring kaiba. Ang pulang higanteng dragon ni Mateo ay napahinto sa ere ng malakas, hindi makaabante ng kahit isang pulgada. Isang napakalakas na kalakasan ang agad na gumapos kay Mateo. Pumutok. Sa ilalim ng lakas na ito, ang napakalaking pulang dragon ay tuluyang naduraj hanggang sa magkapira-piraso. Nagbago ang ekspresyon ni Mateo. Isang eksperto sa tier 6. Pamilyar na pamilyar si Mateo sa kapangyarihang ito.
Ito ang kapangyarihang pagmamayari ng isang Tier 6 Boundless Realm powerhouse. Noon, ginamit ni Tommy ang galaw na ito para durugin si Mateo hanggang sa halos mapaluhod siya sa lupa. Pero noong panahong iyon, si Mateo ay isa lamang maliit na Crystal Formation Realm na walang kakayahang labanan. Ang kasalukuyang Mateo ay mahigit 100 beses na mas malakas kaysa noon. Kahit hindi siya katapat ng isang Tier 6 na expert, hindi rin naman ito mawawala ng kahit kaunting pagkakataon para mahirapan. Nanginig ang buong katawan ni Mateo. Isang walang kapantay na aura ang agad na sumabog. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-atubiling gamitin ang enerhiya ng walang pangalang asensya. Pumutok. Tila nawasak ang nakapalibot na espasyo. Diretso lang na naiwasan ni Mateo ang puwersang panggapos na iyon. Sa sandaling iyon, isang figure ang tahimik na lumitaw sa harap ni Wolfgang. Anak, mayroon ka talagang ilang kakayahan. Sa Soul Sea Realm pa lang, kaya mo nang alisin ang Essence Energy Confinement ng isang Tier 6. Malamig na sabi ng figure. Tutol din si Mateo sa ganitong uri ng pagpipigil sa enerhiya ng asensya. Dahil naalala niya ang kahiyan noon. Kaya naman tumigil siya ng walang gastos at ginamit ang walang pangalang enerhiya ng asensya. Sa harap ng kanyang mga mata ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim. Ang kanyang katawan ay naglalabas ng bahagyang mapapansing kapangyarihan na nagpaparamdam sa mga tao na hindi nila ito kayang abutin. Pero walang duda, siya ang Tier 6 na powerhouse na gumawa ng hakbang. Mukhang ikaw ang matandang ninuno ng Blackwind Demonic Wolf Clan, si Hudi lang. Tumingin si Mateo sa kabilang panig, bahagyang dumilim ang kanyang ekspresyon. Masyadong malakas ang pressure na ibinigay sa kanya ng Hudi na ito. Ramdam ni Mateo na kahit na ang Hudi na ito ay nasa initial stage Tier 6 pa lamang, mas malakas pa siya kaysa kay Tommy. Tila walang pakialam si Hudi sa kabastusan ni Mateo. Malamig niyang sinabi, tama. Ang matandang ito ay si Hudi. Muntik mo nang mapatay si Wolfgang ngayon lang. Sa usapang ito, paano natin ito aayusin? Tila walang pakialam si Mateo dito at malamig na sinabi, Wolfgang, dapat siyang patayin. Ilang simpleng salita lamang ang kanyang tugon ngunit matinis at matindi. Hindi kailanman ipinaliwanag ni Mateo na ayaw niyang pumatay ng tao. Tila ipinapakita ng ganoong paraan na nag-aalala siya sa kabilang panig. Kalimutan mo na ang pagharap sa isang Tier 6 na expert. Kahit pa may Tier 9 na powerhouse na nakatayo sa harap ni Mateo, hindi niya rin iyuyuko ang ulo niya. Ito ang ipinagmamalaki ng isang tugatog na Alchemy Emperor, at ito rin ang matayog at matigas na karakter ni Mateo. Kung gusto niyang pumatay ng tao, papatay siya. Nang makitang ayaw magpaliwanag ni Mateo, isang kislap ng pagkamangha ang sumilay sa mga mata ni Hudi, at kahit isang bahid ng pag-aalala. Ang puntong ito, malamang kahit siya mismo ay hindi rin napansin. Sa Asher Mountain Region, sino mang maglakas loob na umakyat ng nakataas ang ulo niya ay kailangang magpaliwanag ng kaunti kahit ano paman, tama ba? Pero itong batang lalaki sa harap niya ay talagang naglakas loob na maging walang pigil. Mainitin ba talaga ang ulo ng lalaking ito? O sadyang wala siyang kaalam-alam kung paano tumatakbo ang mundo? Pero dahil sa paghamak ng isang nakababatang tulad nito, naramdaman din ni Hudi na wala nang mailagay ang mukha niya. Bahagyang lumalim ang tono niya nang sabihin niya, nako, huwag mong sabihin na hindi ka binigyan ng matandang ito ng pagkakataon. Si Wolfgang ang kahalili ng aking Blackwind Demonic Wolf Clan. Hinawakan mo siya, kaya dapat kang magbayad ng katumbas na halaga. Naging seryoso ang tingin ni Mateo, at walang pakialam na sinabi niya, gumalaw ka na. Napagdesisyonan ni Mateo na kahit kailangan niyang ilabas ang lahat ng kanyang mga baraha, kailangan pa rin niyang putulin ang paa ng lobo. Natigilan na naman si Hudi. Talagang natigilan ang mga tao dahil sa batang ito. Malinaw na wala siyang intensyong pumatay ng tao. Hindi ba talaga masasabi ng batang ito? Kung gusto niya talagang pumatay ng tao, bakit siya magsasalita ng napakaraming kalokohan kay Mateo? Natural lang na hindi ito nakikita ni Mateo. Alam din niya na hinihintay siya ng kabilang panig na bigyan ng entablado para bumaba. Pero sa paningin ni Mateo, ang kabilang panig ay hindi karapat-dapat. Walang makakapilit sa kanya, Mateo, na yumoko. Humph!
Batang lalaki, alam kong mayroon kang napakadalisay na dugong lahi ng dragon at dapat ay ipagmalaki mo rin ito. Dahil dyan, parurusahan kita ng dugong banal na halimaw. Ipapaalam ko sa iyo na ang isang taong mula sa lahi ng dragon na hindi pa nag-mature ay walang kwenta. Malamig na sanggal nilang Juan. Natigilan si Mateo at hindi pa nakakapag-react ng isang pressure na bomb alot sa langit at lupa ang Dom Aloy patungo sa kanya. Ang ganitong uri ng pressure ay halos kapareho ng pressure ng dragon na pinakawalan niya dati. Ngunit walang duda, ang pang-aapi ng banal na halimaw na ito ay mas malakas kaysa sa kanya. Isa itong tunay na pang-aapi mula sa isang banal na halimaw. Nang lumitaw ang lahi ng Black Sky Divine Wolf, sino ang makakalaban ang nilalang na iyon? Sa sumunod na sandali, lahat ng lahi ng demonyong naruroon ay lubos na napasailalim, ni hindi man lang nagkaroon ng lakas ng loob na itaas ang kanilang mga ulo. At ang tunay na lahi ng dragon sa katawan ni Mateo ay automatikong bumukal sa ilalim ng pang-aapi ng banal na halimaw na ito. 644. Bigla na lang, naramdaman ni Mateo na uminit ang buong katawan niya. Pakiramdam niya ay parang nasusunog ang bawat selula sa kanyang katawan. At lahat ng ito ay wala sa ilalim ng kanyang kontrol. Ang lahat ng ito ay ginagabayan mismo ng dugo ng dragon sa kanyang katawan. Pero hindi sinasadyang pigilan ito ni Mateo. Sa halip, hinayaan niya itong buo sa pagpapasya nito. Alam ni Mateo na kahit binura na niya ang orihinal na kagustuhan ng dugong dragon, hindi pa rin kayang tiisin ng mapagmataas na lahing dragon ang pang-aapi ng Black Sky Divine Wolf, ang ganitong uri ng basurang lahing ito. Kaya naman, kusa itong gumana. Ang lahi ng Black Sky Demonic Wolf sa katawan ni Hudi ay napakakapal. Dagdag pa sa pagpigil sa ranggo, ang mga buto ni Mateo ay kumakalabog dahil sa pagkadurog. Pero ang mapagmataas na lahi ng dragon ay hindi kayang tiisin ang kahit kaunting insulto. Kailangang aminin na ang lahi ni Hudi na Black Sky Divine Wolf ay tunay na walang kapantay na kadalisayan. Hindi ito lubos na maihahambing sa Wolffang na kalahating luto na demonyong iyon. Sa kabilang banda, kahit na napakadalisay ng kanyang lahing dragon ang kanyang dugo, mayroon pa ring malaking bahagi na hindi pa natutunaw ng kanyang katawan. Hindi naman sa ayaw ni Mateo, pero napakababa talaga ng cultivation realm ni Mateo. Isang kalahating banal na halimaw na may ranggong dugong dragon, kahit pa may dumating na tier 7 o tier 8 powerhouse para pinuhin ito, hindi rin nila ito lubusang matuno. Malayo pa ang natitira sa landas ng pagpino ni Mateo sa dugo ng dragon. Ang karamihan sa kapangyarihan ng dugo ng dragon ay nakatago sa mga daluyan ng dugo ni Mateo. Dahil sa pressure ng Black Sky Divine Wolf sa oras na ito, hindi ito mapigil ang kumulo. Arg! Bigla na lang, inangat ni Mateo ang kanyang ulo at napaungol ng matagal. Isang walang kapantay na pang-aapi sa lahi ng dragon ang sumiklab mula sa kanyang katawan. Matagal ng kalmado ang ekspresyon ni Hudi. Pero sa sandaling ito, naging napakapangit ng ekspresyon niya. Isang malabugaw na liwanag ang lumitaw at naglaho ng malabo sa katawan ni Mateo at tuluyan siyang inihiwalay mula sa kanyang pang-aapi ng banal na halimaw. Kahit gaano pa man kalakas ang kapangyarihan ni Hudi sa kanyang banal na halimaw na pang-aapi, natuklasan niya sa kanyang pagkadismaya na hindi siya makausad kahit isang pulgada. Biglang iminulat ni Mateo ang dalawang mata. Isang nakakagulat na tingin ang lumabas mula sa kanyang mga mata. Puchi! Unti-unting napunit ang pangitaas na damit ni Mateo. Sa ilalim ng nakakatakot na tingin ni Hudi, isang puting kaliskis ang bahagyang lumitaw sa katawan ni Mateo. Ang puting kaliskis na ito ay nagmukhang hugis gasuklay na buwan na nagbibigay sa mga tao ng matinding pressure na nakakaantig ng damdamin. Baliktad na iskala. Huminga ng malalim si Hudi. Halatang gulat na gulat siya sa eksenang nasa harap niya. Ang mga dragon ay may baliktad na kaliskis na hindi dapat hawakan. Noong una, gusto lang bigyan ni Hudi ng leksyon si Mateo. Hindi niya inaasahan na mapapasigla nito ang bloodline ng lahi ng dragon sa katawan ni Mateo, na siyang dahilan kung bakit nagbunga ang katawan ni Mateo ng isang reverse scale. Katawan na nagpapakita ng kabaligtaran na kaliskis. Ang tunay na dragon bloodline ni Mateo ay sumulong ng isang hakbang pa. Boom! Natakot talaga si Hudi sa aura ni Mateo at agad na umatras ng ilang hakbang.
At ang orihinal na nakakaantig na linya ng Black Sky Divine Wolf na iyon ay direktang nagkalat at nagkagulo dahil sa kahangahangang momentum ni Mateo. Ang mga lahing demonyong iyon ay nakaluhod pa rin ng may pagpapakumbaba sa lupa. Ngunit ang ekspresyon sa kanilang mga mukha ay naging iba. Dati, mahigpit na ikinuyom ng bawat isa sa kanila ang kanilang mga panga. Malinaw na ito ay sanhi ng pagsugpo sa bloodline ng Divine Beast. Ngunit ngayon, ang bawat isa sa kanilang mga mukha ay pawang walang kapantay na kabanalan. Iyon ay pagsambang nagmumula sa puso. Ang isang tunay na hari ay hindi pinapasuko ang lahat ng nabubuhay na nilalang gamit ang kapangyarihang militar kundi pinapahanggan niya ang lahat ng may buhay sa kanya mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Malinaw na walang ganitong kwalipikasyon ang Black Sky Divine Wolf. At ang mga may ganitong uri ng kwalipikasyon ay malamang na ang apat na dakilang banal na halimaw lamang, ang ganoong antas ng isang makapangyarihang nilalang. Anong sinasabi mo kanina lang? Walang kwenta ang isang dragon na hindi pa nag-mature. Bumalik na sa normal si Mateo sa oras na ito, habang nakatingin sa naguguluhang si Hudi at malamig na sinabi. Hindi maipaliwanag ang kapangitan sa ekspresyon ni Hudi. Dahil sa ganitong pagtatanong ni Mateo, hindi napigilan ang kanyang matandang mukha na mamula. Kanina pa niya iniisip na gamitin ang bloodline para supulan si Mateo. Sino ang mag-aakala na lumampas na pala siya sa kanyang kakayahan at talagang nasusupol siya ni Mateo? Ang pananakit sa mukha na ito, talagang nakakakilabot. Sa sandaling ito lamang lubos na naranasan nilang Juan ang tinatawag na tunay na lahi ng dragon. Ang dahilan kung bakit nag-aalala si Hudi kay Mateo ay dahil sa pagkakakilanlan niya bilang lahi ng dragon. Ang lahi ng dragon. Ito ay isang lahi na ikinabahala ng lahat ng lahi ng demonyo. Dahil taglay niya ang isang makapangyarihang bloodline ng Divine Beast, mas naunawaan ni Hudi ang kapangyarihan ng bloodline ng lahi ng dragon. Dahil sa kadalisayan ng dugong dragon ni Mateo, tiyak na mayroon siyang napakalalim na koneksyon sa lahi ng dragon. Kung talagang naapektuhan nila si Mateo, kapag gumanti ang lahi ng dragon, hindi sapat ang Blackwind Demonic Wolves clan. Kung ang dumadaloy sa katawan ni Mateo ay ang lahi ng ibang lahi, matagal na sana siyang sinampal ni Hudi hanggang sa mamatay. Bakit naman siya magsasalita ng napakaraming kalokohan dito? Ito. Kasalanan ito ng matandang lalaking ito. Humihingi ng tawad ang matandang ito kay Mr. Crosswell sa ngalan ng Blackwind Demonic Wolf clan. Dahil dito, natigilan ang lahat. Inalis na ni Mateo ang pang-aapi ng lahing dragon sa kanyang katawan sa oras na ito. Isa-isa ring itinaas ng mga lahing demonyo ang kanilang mga ulo, at pagkatapos ay nakita nila ang eksenang ito. Ang matandang ninuno ng Blackwind Demonic Wolves clan na nakatayo sa tuktok ng Asher Mountain region ay talagang yumuko sa isang binata na may dalawang pangunahing cultivation realm na mas mababa kaysa sa kanya. Hindi ka panipaniwala ang eksenang ito. Nang biglang may mga matang gulat na nakatingin sa kanila, isang matandang figure ang lumutang pababa. Si Huey nga iyon. Maiwan si Natalia at Wolfang. Maghihiwalay na ang iba para sa akin. Ang mga mananatili, mamamatay ng walang awa. Umalangaw-ngaw ang tier 6 na expert aura ni Huey. Palihim na nang inag sa takot ang lahat. Sa pagkakataong ito, ibinuko rin ni Hudi ang kanyang bibig, magsialis kayo sa akin. Dalawang makapangyarihang tier 6 na powerhouse ang naroroon, wala ng karapatan ang iba na maglakas loob na magsalita pa. Maaari lamang silang maghiwalay ng mag-isa. Hindi nagtagal, 5 na lang ang tao sa labas ng Thunder Essence Fruit Grove. 2 tao mula sa Wolf Clan, 2 tao mula sa Fox Clan, at si Mateo. Sa totoo lang, hanggang ngayon, si Mateo ay naguguluhan din sa buong oras. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon kaliwanag ang pagbabago ng ugali ni Hudi. Pero mas lalong humanga si Mateo sa sumunod na eksena. Nagpalitan ng tingin sina Huey at Wolfang at sabay na yumuko kay Mateo. Ang Blackwind Demonic Wolves clan, si Hudi, Jade-Faced Fairy Fox clan, Huey, ay nagbibigay pugay kay Dragon Lord. Parehong yumuko ng malalim ang 2 tao kay Mateo, dahilan para magmukhang nalilito si Mateo. Teka, ano ba yung pinag-uusapan ninyo? Bakit wala akong maintindihan? Panginoon ng Dragon. Ano ang Panginoon ng Dragon?
Ikinumpas Mateo ang kanyang mga kamay at nagtanong. Hindi lang si Mateo, kundi si Natalia at Wolfgang ay parehong blanko rin ang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Hindi nila maintindihan kung bakit ganito ang ugali ng sarili nilang ninuno kay Mateo. Kailangang malaman ng isa na ang dalawang matandang ninuno ay parehong Tier 6 experts. Sila ay mga nilalang na kayang gawin ang anumang gusto nila sa Asher Mountain region. Pero ang mga ekspertong iyon ay talagang yumuko sa isang Tier 4 na martial artist na tao. Nagatubili sandali si Hudi at sinabing, "Kakapanganak lang ni Dragon Lord sa iyong reverse scale. Malamang marami ka pang hindi alam. Maghintay hanggang sa maging malakas ang lakas ni Dragon Lord at natural na malalaman mo ang lahat. Ang mga bagay tungkol sa lahi ng dragon ay hindi ang maaaring pakialaman ng ating mga mas mababang lahi." Sina Hudi at Wolfgang ay nakasakit na kay Dragon Lord dati. "Dragon Lord, patawarin mo po sana." Hindi alam ni Mateo kung ano ang gagawin. Sa utos ng mga supernatural na kapangyarihan, sinundan niya ito ng isang pangungusap, "Kung hindi ako magpapatawad." Putok. Diretsong hinampis ni Hudi ang katawan ni Wolfgang gamit ang isang palad, dahilan para lumipad ito. Maliban na lang sa wala man lang bahid ng awa ang kanyang mga titig. Yumuko siyang muli kay Mateo at sinabing, sinayang ng matandang ito ang 10 taon ng cultivation ni Wolfgang. Sana mapatawad ng Dragon Lord ang kanyang mga nagawa bago ito. Si Wolfgang naman ang may hawak ng Black Sky Divine Wolf Bloodline. "Dragon Lord, pakiusap, magpakita ka ng awa." Masyadong mabilis ang pangyayari kanina, kaya hindi nakareact si Mateo. Isang pangungusap na may pag-aalinlangan lamang ang itinanong niya ngayon at hindi niya inaasahan na direktang kumilos si Hudi at sinayang ang 10 taon ng cultivation ni Wolfgang. Ang pagkakakilan lang ito ng Panginoong Dragon. Tila desente naman. 645. Loob ng isang malalim na bulwagan sa Blackwind Demonic Wolf Clan, si Wolfgang ay may mukhang galit. "Matandang ninuno. Gamit ang lakas mo, ang pagpatay sa batang iyan ay kasing dali lang ng paglipad ng alikabok. Bakit mo gagawin ito? 10 taon ng paglilinang." Umungol si Wolfgang. Sampal. Isang sampal mula kay Hudi ang direktang tumama kay Wolfgang na lumipad palabas. "Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na pagsalitaan ako ng ganyan?" Bahagyang lumungkot ang ekspresyon ni Hudi habang sinasabi niya iyon. Namamaga ang kalahati ng mukha ni Wolfgang sa itaas. Tinakpan niya ang kanyang mukha, baka sa kanyang mukha ang hindi makapaniwala. Siya ang minamahal ng Blackwind Demonic Wolves Clan. Noon pa man ay lubos siyang pinahahalagahan ni Old Ancestor. Ngunit sa pagkakataong ito, nasayang na lang ni Old Ancestor ang 10 taon ng kanyang cultivation dahil kay Mateo. Dahil dito, hindi niya maintindihan. Sa pagkakataong ito lamang naalala ni Wolfgang na ang kanyang sariling ninuno ay hindi isang mabuting tao na pakitunguhan. Sadyang nakalimutan lang niya ang katotohanan ito dahil sa maraming taon ng pagpapakasis sa kanya. Ngayong galit na ang matandang ninuno, si Wolfgang ay gulat na gulat din sa kanyang paggising. "O matandang ninuno, ako. Sandali lang akong nabalisa at nakalimutan ko ang aking pagiging magalang. Matandang ninuno, patawarin mo ako." Naaasar na sabi ni Wolfgang. "Humph. Ang matandang lalaking ito na gumagawa nito ay natural lang na may dahilan. Ikaw, bilang batang Panginoon ng Blackwind Demonic Wolf Clan, kung hindi mo rin maintindihan ang puntong ito, ano pa ang kailangan ko sa iyo?" Malamig na sanggal ni Hudi. Nagulat si Wolfgang sa loob-loob niya. Nawala ang kanyang pag-iisip sa galit ngayon lang, kaya naman nawala ang kanyang presensya at pag-iisip. 10 taon ng mapait na paglilinang ang nasira sa isang araw. Paano magiging kalmado ang puso ni Wolfgang? Sa ating mga lahi ng demonyo, marami ang nagtataglay ng dugong lahi ng dragon. Ngunit sa rehiyon na ipinagbabawal ng Diyos na demonyo, ang mga nagtataglay ng tunay na dugong dragon ay kasing bihira ng mga balahibo ng phoenix at mga sungay ng kilin. Ang batang iyon na ipinanganak sa reverse scale, siya ay mula sa tunay na lahi ng dragon. At ang mga tunay na dragon ay lumabas lamang mula roon. Naiintindihan mo ba? Nang banggitin ni Hudi ang nasa loob, sa dalawang salitang ito, tila may naalala siyang nakakatakot na bagay at labis na natatakot. Tulad ni Hudi, labis ding nagulat si Wolfgang.
Nang makita ang ekspresyon ni Wolfgang, alam ni Hudi na naiintindihan niya ito at malamig na sinabi, "Ngayon, naiintindihan mo na kung bakit ginawa iyon ng matandang ito, hindi ba?" Tumango si Wolfgang ng may tame time na pagsang-ayon at sinabing, "Matandang ninuno, ang lahat ng ito ay pabigla-bigla at muntik nang masira ni Wolfgang ang isang mahalagang pangyayari." Matandang ninuno, pakiusap parusahan. Hindi naman sa pagpaparusa. Hindi ko rin inaasahan na ang batang iyon na nagngangalang Mateo ay mayroon palang Orthodox True Dragon bloodline. Noong una, iniisip ko lang na turuan siya ng leksyon. Hindi ko inaasahan na natulungan ko pala siyang sumulong ng mas malayo. Pero malinaw na tao si Mateo. Bakit siya magkakaroon ng Orthodox True Dragon bloodline? Naguguluhan na tanong ni Wolfgang. Hindi rin ako sigurado tungkol dito. Pero kahit ano paman, ang batang ito ay talagang may malalim na koneksyon sa lahi ng dragon. Gayunpaman, hindi rin ito ang maaaring pakialaman nating mga mababang lahi. Habang sinasabi niya, hinawakan ni Hudi ang isang prutas mula sa ilalim gamit ang kanyang palad at inihagis ito kay Wolfgang, sabay sabing, "Kainin mo. Sapat na ito para mabawi ang 10 taon ng iyong paglilinang. Ikaw ang may pinakamalakas na Black Sky Divine Wolf bloodline sa aking Blackwind Demonic Wolf clan. Kapag gumagawa ng mga bagay sa hinaharap, huwag kang masyadong padalos-dalos." Natanggap ni Wolfgang ang prutas na iyon, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding tuwa habang nagmamadaling sinabi, "Maraming salamat, matandang ninuno." Isang katulad na eksena rin ang nangyari sa nasasakupan ng Jade-Faced Fairy Fox clan. Ang kakaiba ay naroon din si Mateo. Kada ilang daang taon, may isang batang eksperto sa lahi ng dragon na lalabas mula sa lugar na iyon. Tinatawag namin siyang Panginoon ng Dragon. Ang paglitaw ng Panginoon ng Dragon ng bawat henerasyon ay mag-iiwan ng alamat. Masyadong malakas ang kanilang kapangyarihan sa lahi. Kapag sila ay nagkahinog na, halos wala na silang kapantay. Pinaghihinalaan namin na ang Panginoon ng Dragon ang batang eksperto sa lahi ng dragon na ipinadala mula roon upang i-temper. Kung kalkulahin ayon sa oras, dapat ay may lumilitaw ding isang Panginoong Dragon, sabi ni Huey. Nagtatakang tanong ni Mateo pagkatapos makinig, "Tao lang ako, hindi isang Dragon Lord." Hindi man lang nakikita ni Hudi ang puntong ito. Umiling si Huey at sinabing, "Syempre alam niya." Pero hindi nito napigilan ang sarili niya na mag-alala sa iyo. Ang lakas ng lahi ng dragon ay hindi natin kayang isipin, ang mga mababang lahi. Kahit na tao ka, ang ugnayan mo sa lahi ng dragon ay talagang malalim din. Hinding-hindi niya kayang sumugal si Hudi. Isa pa, ang Dragon Lord na ipinanganak sa isang reverse scale ay magiging isang tunay na dragon. Kung sasabihin mong ikaw ang Dragon Lord, wala ring sino man ang maglalakas loob na hindi maniwala. Ganito ba yan ha? Ganun ba talaga kalakas ang Dragon Lord? Nagtatakang tanong ni Mateo. Higit pa sa makapangyarihan. Ang paglitaw ng Dragon Lord ng bawat henerasyon ay magdudulot ng madugong pagpatay sa God-prohibited demon region. At sa kanila, ang karamihan ay naging mga walang talo na nilalang sa God-prohibited demon region. Sabi ni Huey. Sige. Dahil nagkakamali si Hudi, hayaan mo siyang magkamali hanggang dulo. Alinman sa dalawa, hindi ako isang Panginoon ng Dragon. Hindi na rin ako kailangang kausapin ng matandang ninunong si Huey ng ganyan. Papasok muna ako sa isang saradong lugar ng ilang araw, pagkatapos ay aalis na ako patungong rehiyon ng Dongming, sabi ni Mateo. Ito. Gusto sanang magsalita ni Huey pero pinigilan niya ang sarili. Ano? Kung mayroon man, sabihin mo lang. Mag-alangan ka para saan? Naguguluhan na tanong ni Mateo. Panginoon ng Dragon, pupunta ka sa rehiyon ng Dongming sa pagkakataong ito, kaya siguraduhing mag-ingat sa Thousand Mountain Great Rock Clan. Huwag kang makipag-away sa kanila. Bakit? Tanong ni Mateo na may pagtataka. Sa landas ng pag-angat ng nakaraang henerasyon ng Dragon Lord, direkta niyang nilipol ang Young Lord ng Thousand Mountain Great Rock Clan. Mayroon silang hindi mapagkakasundong labanan sa kamatayan laban sa lahi ng dragon. Ang Thousand Mountain Great Rock Clan ay mga inapo rin ng mga banal na hayop. Ang kanilang bloodline ng lahi ng dragon ay napakalakas, at hindi sila natatakot sa lahi ng dragon.
Naintindihan ito ni Mateo, pero walang pakialam niyang sinabi, ang layunin ko sa biyaheng ito ay hanapin ang Asher Spirit Tree. Hanggat hindi sila lalapit at guluhin ako, natural lang na hindi ako pupunta at guluhin sila. Matapos makuha ang Asher Spirit Tree, dapat ay nag-iisip na rin si Mateo ng mga paraan para makaalis sa God-prohibited demon region. Ang digmaan sa labas ng mundo, ang sitwasyon ng walang hanggang mundo ay malamang na hindi maganda. Hindi rin mapapanatag ni Mateo ang kanyang loob. Sa masukal na kagubatan, umikot ang kidlat sa katawan ni Mateo. Sumunod ang malamig na simoy ng hangin. Bigla na lang nawala sa paningin ko ang figure ni Mateo. Nang muli siyang lumitaw, ang figure ni Mateo ay nasa layong ilang libong talampakan na. At ito ay isang bagay lamang na nangyari sa isang kisap mata. How? Ang hirap talagang sanayin ang Wind Thunder Extreme Light Shuttling art na ito. Sa loob ng 3 araw, ngayon ko lang natutunan ang mga pangunahing kaalaman. Pero kahit na pag-aaral lang nito ng mga pangunahing kaalaman, kung makakasalubong ko si Wolfgang ngayon, matatalo ko rin siya ng buong bilis. Bulong ni Mateo sa sarili. Sa loob ng 3 araw na ito, matagal nang sinasanay ni Mateo ang Wind Thunder Extreme Light Shuttling art na ito. Isa itong napakalakas na teknik sa pakikipaglaban. Ngunit ang mga kondisyon at kahirapan ng cultivation ay lubhang mahirap. Kailangang maunawaan ng isa ang hangin at kulog, 2 uri ng konsepto, ng sabay. Bukod pa rito, kailangan nitong maabot ang antas ng tunay na intensyon ng sabay. Matagal nang naunawaan ni Mateo ang tunay na layunin ng wind flow. Ngunit dahil gusto niyang magsanay sa martial technique na ito, kulang siya sa tunay na layunin ng kulog. Ang Origin Magnetism Spirit Wood ay isang kataas-taasang kayamanan na may natural na katangian ng kulog, na taglay ang konsepto ng kulog mismo. Sa pamamagitan ng pagpino ni Mateo ng Origin Magnetism Spirit Wood, kaya niyang tipunin ang konsepto ng kulog ng sabay. Hindi ito naiiba sa pag-unawa nito mismo. Ngayong natuto na ang tunay na layunin ng hangin at kulog, sa wakas ay malinang na ni Mateo ang martial technique na ito. Ang kahangahangang aspeto ng martial technique na ito ay maaari itong umunlad kasabay ng pag-unawa sa mga konsepto ng martial artist. Kung mauunawaan ni Mateo ang isang tunay na layunin, ang kanyang bilis ay magiging napakabilis. Pero ang hirap ng pagsasanay ng Wind Thunder Extreme Light Shuttling art na ito ay medyo lumampas pa rin sa inaasahan ni Mateo. Sa loob ng 3 araw, nalinang lang ni Mateo ang skill na ito hanggang sa entry level. Kahit entry level pa lang ito, mas mabilis na ang kasalukuyang bilis ni Mateo kaysa dati. Nako! Ang pagsipsip ng Origin Magnetism Spirit Wood at pag-ubos ng Thunder Essence Fruits, ang paglusot ko sa 4th level Soul Sea ngayon ay isang bagay na natural na nangyayari habang nabubuo ang mga channel. Sabi ni Mateo. 646. Tingnan mo agad. May isang taong lumalampas sa kapigatian. Yee! Hindi ba't doon nagko-cultivate si Mr. Crosswell? Hindi kaya't nalalampasan na ni Mr. Crosswell ang tribulation? Hindi ba't nasa initial stage tier 4 si Mr. Crosswell? Tingnan mo kung gaano kaitikot ang mga ulap ng tribulation sa kalangitan. Bakit parang lumalampas ito sa isang greater heavenly tribulation? Bigla na lang dumating ang mga ulap ng kapigatian. Sa loob ng Jade-Faced Fairy Fox Clan ay agad na naging masigla. Maraming tao ang nakakaalam na pumunta si Mateo sa masukal na kagubatan para mag-cultivate, ngunit hindi nila inaasahan na si Mateo ay mabilis na makakarating sa middle stage Soul Sea Realm. Matapos makalusot ang mga human martial artists sa Soul Sea Realm, bawat maliit na yugto ng tagumpay ay magdudulot din ng isang makalangit na kapigatian. Ang ganitong uri ng makalangit na kapigatian, kumpara sa 5-9 na makalangit na kapigatian na nalampasan ni Mateo dati, ay sadyang kulang. Ang gayong makalangit na kapigatian ay tinatawag na mas maliit na makalangit na kapigatian. Bagamat ang lakas ay hindi maihahambing sa isang greater heavenly tribulation, ang lesser heavenly tribulation ay lilito din ayon sa lakas ng martial artist. Sa isang sandali ng kapabayaan, ang isa ay mawawalan pa rin ng buhay at mapupunta sa impyerno. Ang lesser heavenly tribulation ni Mateo ay lubhang makapangyarihan. Ito ay ganap na hindi katulad ng isang tier 4 na martial artist na lumalampas sa tribulation.
Tiningnan ni Talia ang mga ulap ng kapigatian sa malayo at bumulong, ang lakas mismo ni Mr. Crosswell ay napakalakas. Ang makalangit na kapigatian na ibinagsak ay masyadong nakakatakot. Kahit ako pa, hindi ko rin masasabing malalampasan ko ang makalangit na kapighatyang ito. Ito ba talaga? Isang maliit na kapigatian sa langit. Sa ganitong uri ng makalangit na kapigatian, kaya ba ni Mr. Crosswell malampasan ang kapigatian ng matagumpay? Napakahusay ni Kuya Mateo kahit na nalalampasan niya ang mga pagsubok. Naniniwala ako na sa lakas ni Kuya Mateo, tiyak na malalampasan niya ito. Matagal ng tagahanga ni Mateo na walang utak si Yasi. Ikaw, itong babaeng ito, ay talagang walang puso. Alam kong napakagaling ni Mr. Crosswell. Pero ang makalangit na kapighatyang ito ay hindi biro. Hindi, sandali. Sa makalangit na kapighatyang iyon, tila mayroon pa ring kapighatyang kaluluwa. Magkasabay na dumarating ang dalawahang kapigatian. Mr. Crosswell nilalampasan niya talaga ang makalangit na kapigatian at ang kapighatyang kaluluwa ng sabay. Huminga ng malamig si Talia. Pakiramdam ni Talia ay medyo hindi kayang tanggapin ng utak niya ang mga bagay na iyon. Kahit sino pa ang makalampas sa mga kapigatian, pipiliin nilang lahat na malampasan ang makalangit na kapigatian at kapigatian ng kaluluwa ng hiwalay. Pero gusto talaga ni Mateo na malampasan ito ng sabay-sabay. Gaano kalakas ang tiwala sa sarili na kailangan nito? Nang marinig ni Yasi ang sinabi ni Talia, mahigpit din niyang ikinuyom ang kanyang maliliit na kamao. Malinaw na nag-aalala siya, ngunit matigas pa rin ang kanyang ulo, kahit ano pa man, tiyak na magiging maayos si Kuya Mateo. Tumingin si Talia kay Yasi at hindi niya maiwasang mawala ng sasabihin. Kung dati lang, na mapapagalitan niya si Yasi dahil sa pagiging walang pakialam. Pero ngayon, alam niyang tinitingnan ni Mateo si Yasi ng may espesyal na atensyon. Ano man ang mangyari, hindi na siya nang ahas na sabihin ang ganitong mga salita kay Yasi. Masiglang nag-uusap ang mga manunood ng biglang, isang malinaw na ungol ng dragon ang narinig mula sa di kalayuan. Sa ilalim ng gulat na mga mata ng lahat, isang napakalaking pulang dragon ang sumulpat pataas, diretsyong patungo sa kalangitan. Boom! Direktang pinakalat ng napakalaking dragon ang mga ulap ng tribulation, na nag-iwan sa lahat na nakatitig ng may gulat na tingin at nakanganga na mga bibig. Ito. Hindi ba't masyadong eksaherado rin ito? Hindi ko pa nakita noon na kaya pa ring malampasan ng isang tao ang mga paghihirap na tulad nito. Tunay ngang karapat-dapat si Ginoong Crosswell sa isang taong may dugong lahi ng dragon. Ang lakas na ito ay napakalakas sumusubok sa langit. Pagkatapos ng halos 10 araw, 3 figure ang dumaan sa isang malawak na landas. Kuya Mateo, hindi ko na kaya. Masyadong mabilis ang galaw ninyo ng batang Panginoon. Ako, sabi ni Yasi habang hinihingal. Sa simula, balak lang ni Huey na hayaan si Talia na sumama kay Mateo ng mag-isa. Sino ang mag-aakala na palihim na lumabas si Yasi at sumunod kina Mateo at Talia, silang dalawa, habang naglalakad. Sa lakas ni Mateo, paano ito may tatago ni Yasi? Di nagtagal, nailabas na si Yasi. Pero hindi masyadong nagsalita si Mateo at agad siyang isinama. Kung ikukumpara kay Talia, mas gusto pa rin ni Mateo si Yasi, ang inosente at masiglang batang babae na ito. Maganda rin naman ang kasama niya. Ang 3 tao ay dumaan sa iba't ibang rehiyon sa daan. Nagpakita ng magandang epekto si Talia. Malinaw niyang ipinaliwanag ang distribusyon ng topography at iniwasan niya ang mga angka na medyo mas malakas. Sa buong paglalakbay na ito, hindi sila naharap sa anumang panganib. Paminsan-minsan, may ilang bulag na angkan na hindi man lang kayang tiisin ang tunay na pang-aapi ng mga dragon ni Mateo. Ang pagmamadali sa paglalakbay nitong 2 araw ay mahirap. Magpahinga muna tayo rito, sabi ni Mateo. Sa paglalakbay, hindi rin naman siya nagpabeya. Maaari lang niyang samantalahin ang oras ng paglalakbay para magsanay. Palagi niyang nililinang ang Wind Thunder Extreme Light Shuttling Art. Sa loob ng 10 araw na ito, ang martial technique na ito ay nalinang na sa minor accomplishment realm. Kung hindi lang dahil sa paghihintay kina Talia at Yasi, matagal na sana siyang nakarating. Nagpahinga ang 3 tao sa tabi ng kalsada.
Sabi ni Talia, sa unahan ng daang ito, may kalahating araw pa tayong lalakbayin, at makapasok na tayo sa hangganan ng Dongming Region. Ang Asher Mountain Region ay isang lugar lamang nakatabi ng hangganan. Ang Dongming Region ang tunay na core region ng God-prohibited Demon Region. Ang mga lahi rito, maging ito man ay sa bilang o sa individual na lakas, ay nasa ganap na magkaibang antas mula sa Asher Mountain Region. Ang Blackwind Demonic Wolf Clan, kapag inilagay dito, ay kabilang lamang sa mga angkan na mas mababa sa karaniwan hanggang sa karaniwang antas. Patungo sa kapangyarihan ng God-prohibited Demon Region na ito, matagal nang nasasanay si Mateo dito. Kahit sino sa mga angkan na basta na lang lumabas dito ay kayang wasakin ang isang maliit na mundo. Kapag ipinadala mo ako sa nasasakupan ng Darkfin Tiger, isama mo si Yasi at bumalik ka. Sa oras na iyon, natural lang na makakatanggap ako ng kabayaran, sabi ni Mateo. Nang marinig ang sinabi ni Mateo, parehong nagpakita ng pag-aatubili si Natalia at Yasi. Pero alam din nila na hindi ito ang mundo nila. Masyadong mahina ang Jade-Faced Fairy Fox Clan at hindi talaga makaangkop sa batas ng gubat dito. Ang pagpapabalik sa kanila ni Mateo ay para talagang pinoprotektahan sila. Nagpahinga sandali ang tatlong tao, pagkatapos ay naglakbay patungong rehiyon ng Dongming. Ang ikinagulat ni Mateo ay nang makapasok sila sa hangganan ng rehiyon ng Dongming, napalibutan sila ng isang grupo ng matipunong lalaki. Laki. Hindi pangkaraniwan ang lakas ng maitim na mukha at matipunong lalaking nangunguna sa grupo. Nasa tugatog na siya ng initial stage tier 5 cultivation. Basta na lang niya sinabi ng walang pakundangan, hey, mga especially iya kayo. Gusto niyo bang palihim na pasukin ang fire source through Deeper Bear Clan ko? Mangarap kayo. Mga kapatid, bugbugin ninyo sila. Namula ang ekspresyon ni Mateo. Sinabi ng grupong ito na mga especially iya sila na walang katwiran o katuturan. Talagang nanliligaw ng kamatayan. Nang iwi na siwas ng isang matipunong lalaki ang martilyo na malapit nang bumagsak sa ulo ni Mateo, biglang naglaho ang figure ni Mateo. Arg! Isang malungkot na sigaw lamang ang narinig. Ang lalaking may maitim na mukha at matipuno ang nangunguna ay direktang binuhat ni Mateo at ibinagsak sa isang malaking puno. Ang peak initial stage tier 5 expert ay wala talagang kahit kaunting kalayaan na labanan sa ilalim ng kapangyarihan ni Mateo. Dahil sa Wind Thunder Extreme Light Shuttle ang art kasama ang Origin Magnetic Field, natalo ng kanyang lakas ang lahat ng resistensya. Hindi malinaw na nakita ng malalaki at hanggal na mga oso na iyon kung paano gumawa ng hakbang si Mateo. Kayong mga taong ito, napakawalang katwiran. Gusto lang naming hiramin ang daan dito. Ginagalit ba nila kayo at gusto nyo kaming patayin ng walang pakundangan? Malamig na sanggal ni Mateo. Napakalaki ng pangangatawan ng matipunong lalaking maitim ang mukha ngunit naipit ito ni Mateo sa puno. Kahit anong pagpupumiglas niya, hindi pa rin siya makagalaw. Nangangitim at namula ang mukha niya. Ubo. Ubo, ubo. Kung mayroon kang kakayahan, patayin mo ako. Tiyak na maghihiganti ang batang Panginoon para sa akin. Kayong mga especially iya, gustong-gusto ninyong pasukin ang teritoryo natin para manghuli ng impormasyon, wala talagang paraan. Nasasakal na sabi ng matipunong lalaki na may maitim na mukha. Naguluhan si Mateo at galit na sinabi, gusto lang naming pumunta sa teritoryo ng Darkfin Tiger at kailangan naming dumaan mula rito, iyon lang. Sinong mga especially iya at kung ano-ano pa? Natigilan din ang matipunong lalaki at sinabing, kayo. Hindi ba't nandito kayo para sa Fire Source Crystal? 647. Mga kristal ng Fire Source. Kumunat ang noo ni Mateo habang sinasabi niya ito. Wala akong sinabi. Napansin ng matipunong lalaking maitim ang mukha na nadulas ang kanyang dila at dali-daling tinakpan ang kanyang bibig. Alam ni Mateo na ito ay isang hindi pagkakaunawaan at natural lamang na hindi niya kayang pumatay ng mga tao ng basta-basta. Mabagal ang pag-iisip ng matipunong lalaking ito na maitim ang mukha. Kahit na naganyong tao siya, isa pa rin siyang malaki at paipong oso. Hindi pa rin nauunawaan ni Mateo ang sitwasyon, at ang malaki at hanggal na oso na ito ay nagpakawala ng sariling salita.
Pero ang fire source crystals na binanggit ng malaking hanggal na oso na ito ay talagang nakaantig kay Mateo. Ang fire source crystal ay isang uri ng mineral crystal na naglalaman ng napakayamang fire source power. Para sa mga fire attribute martial artist, ito ay lubhang kapaki-pakinabang sa cultivation. Pero hindi ito ang nasa isip ni Mateo. Ang kanyang cleansing sandal sacred flame ay nakarating na sa punto ng pag-angat ng rango. Nagkataon lamang na natulungan ng fire source crystal na ito ang cleansing sandal sacred flame na umunlad. Niluwagan ni Mateo ang pagkakahawak niya at malamig na sinabi, sabi na nga ba, dadaan lang tayo. Kung manggugulo ka pa rin ng hindi makatwiran, hindi ako magiging magalang. Binabawasan niya ang linya para mahuli siya mamaya. Kahit nahanggal ang malaking oso, kung magpapakita ng interes si Mateo sa fire source crystals, tiyak na may makikita ang malaking oso. Kaya nang hindi siya nagpakita ng interes sa fire source crystals, ang matipunong lalaking ito ay talagang nahumaling dito. Nagulat ang matipunong lalaking iyon nang makita niyang lumuwag ang pagkakahawak ni Mateo at sinabing, kayo talaga. Hindi ba kayo nandito para sa fire source crystals? Kumunat ang noo ni Mateo at sinabing, anong fire source crystals at kung ano-ano pa. Ilang beses mo bang gustong sabihin ko sa iyo, dumadaan lang tayo. Nang makita ng matipunong lalaki na hindi interesado si Mateo sa fire source crystals, naramdaman din niya na masyado siyang padalos-dalos kanina at dali-daling humingi ng tawad dahil sa kahihiyan. Sabi niya, pasensya na sa nakababatang kapatid ko. Ako, si Hanzon, ang hindi nakaisip ng paraan. Pasensya na talaga. Hindi. Sandali. Tao ka rin. Sa pagkakataong ito lamang tumugon ang matipunong lalaking ito, at hindi napigil ang magbago ang ekspresyon ng kanyang mukha nang muling dumilim ang kanyang ekspresyon. Si Kuya Mateo ay may tunay na dugong dragon. Mas marangal pa sa iyo ang malaking oso na ito. Galit na sabi ni Yasi. Lumingon ang matipunong lalaki at tumingin kay Mateo nang may paghihinala. Bahagyang ngumiti si Mateo. Bahagya niyang nahalata ang pressure ng dragon sa kanyang katawan. Hindi napigilan ng matipunong lalaki na mabigla. Ang dragon pressure na ito ay lubos na ortodokso at hindi biro. Kaya, ito ang kahalili ng lahi ng dragon. Walang galang si Hanzon, mabilis at mapagkumbabang sabi ni Hanzon. Sa kilos mo na parang natataranta, parang may problema ka. Ilang piraso lang ng fire source crystals. Hindi naman ganoon kaseryoso hanggat hindi kayo nagkakagulo, di ba? Isa pa, nabangga mo ako. Kung ibang tao lang yan, malamang pinatay na nila kayong lahat ngayon. Walang pakialam na sabi ni Mateo. Ito. Nag-aalangan si Hanzon. Malinaw na nagdadalawang isip siya kung sasabihin ba niya kay Mateo o hindi. Walang pakialam na sabi ni Mateo nang makita ang sitwasyon, dahil may mahirap kayong ibunyag, ayos lang na hindi rin natin sabihin. Kailangan pa rin nating magmadali. Magpaalam na tayo rito. Pero kailangan kong ipaalala sa iyo, kahit na malaki ang pakinabang ng fire source crystals sa inyong fire source through Deeper Bear Clan, ang lason sa apoy sa fire source crystals ay napakahirap tanggalin. Kapag ginagamit, maging mas maingat. Thalia, Yasi, Terena. Tunay ngang napakabihirang fire source crystal na ito. Ang katangiang apoy ay napakalakas na. Ngunit kakaunti ang mga nakakaalam na naglalaman ito ng lason sa apoy. Dahil kapag ang mga ordinaryong tao ay sumipsip ng mga fire source crystal, hindi nila kayang sumipsip ng maramihan. Dahil hindi nila talaga kayang tiisin ang lakas ng fire source na nasa fire source crystals. Pero iba ang mga fire source through Deeper Bear. Likas silang lahi ng mga demonyong may katangiang apoy at may napakalakas na pagkahilig sa kapangyarihan ng pinagmulan ng apoy. Mas mabuti kung mas maraming fire source crystals ang kanilang naa-absorb. Gayunpaman, kapag hinihigop ang kapangyarihan ng fire source sa fire source crystals, walang mararamdaman ang isang tao sa loob ng maikling panahon. Ngunit kasunod ng patuloy na pagsipsip ng fire source crystals, ang akumulasyon ng lason sa apoy ay lalong lumalalim. Sa oras na ito ay matuklasan, ang lason ay malamang na umatake na sa mga mahahalagang bahagi ng katawan. Pagkatapos magsalita, naglakad si Mateo nang hindi man lang lumingon. Direktang nilabag ng mga salita ni Mateo ang mental na depensa ni Hanzon. Kakalabas lang ni Mateo ng ilang hakbang nang sumigaw si Hanzon mula sa likuran, sandali lang, kuya.
May iba pa ba? Kailangan pa nating bilasan ang ating paglalakbay at huwag nating sayangin ang oras sa inyong lahat. Nagkunwaring naiinip si Mateo at sinabing. Nagmamadaling sinabi ni Hanzon, malawak ang karanasan at kaalaman ni Little Brother. Para malaman ang mga disbentahan ng fire source crystals. Ang tanong ko lang, may paraan ba si Little Brother para maalis ang lason? Paano kung gagawin ko, paano kung hindi? Hindi ka ba man lang handang magsalita kanina? Nagkataon naman na ayaw ko ring makinig. Kaya huwag kang masyadong magmadali. Tumalikod muli si Mateo at gustong umalis. Mas lalong nakaramdam ng katiyakan si Hanzon nang makita niya si Mateo na matatag. Dali-dali niya itong pinigilan at sinabing, kapatid, si Hanzon ay nakasakit ng damdamin ngayon lang. Nagalit ako. Sasabihin ko kay kapatid ang nangyari ng eksakto kung ano talaga ito. Kung makakapagbigay ng paraan si kapatid para mapuksa ang lason, naniniwala akong walang hanggang pasasalamat ang batang Panginoon at ang pinuno ng angkan. Sa totoo lang, matagal nang nahulaan ni Mateo ang ilang bagay dahil sa ugali ni Hanzon. Ang Fire Source True Deeper Bear Clan na ito ay tiyak na mayroong isang taong nagpino at sumisipsip ng mga Fire Source Crystal nang walang pakialam sa kanilang buhay, na nagreresulta sa pagkalason sa kanilang mga sarili. Pero hindi dapat dito matapos ang insidente. Kung hindi, hindi rin naabot sa punto na mabahala ang Hanzon na ito sa wala, na agad na mamamatay. Nang marinig ni Mateo ang mga salita ni Hanzon, saka lamang niya nalaman ang nangyari sa Fire Source True Deeper Bear Clan. Lumalabas na ilang panahon na ang nakalipas, isang ugat ng mineral na Fire Source Crystal ang natuklasan sa loob ng teritoryo ng Fire Source True Deeper Bear Clan. Ito ang labis na ikinatuwa ng mga Bear Clan. Nagmina sila ng isang pangkat ng Fire Source Crystals, at ang clan head na si Sydney ay mabilis na nagsimulang pinuhin at higupin ang mga ito. Ang Sydney na ito ay nasa peak initial stage tier 6. Matapos niyang maabsorb ang batch na ito ng Fire Source Crystals, tiyak na makakarating siya sa middle stage tier 6. Ang pangakit ng pag-angat ng ranggo ay talagang napakalaki. Siyempre, ang dahilan kung bakit nagmamadali si Sydney na dagdagan ang kanyang lakas ay para lang masugpo ng angkan ng oso ang katabing Purple Flood Dragon Clan. Walang kaalam-alam si Sydney na ang pagpino ng mga Fire Source Crystal ay mayroon pa ring ganitong negatibong epekto. Ang resulta ay lumampas siya sa kanyang kakayahan. Ngayon, hindi lamang siya hindi makalusot, kundi nabalot din siya ng lason sa apoy at hindi na niya ito lubusang nalipol. Kahit na agad na ibinalita ng Bear Clan ang balita, tila may napansin ang Purple Flood Dragon Clan. Sa panahong ito, patuloy nilang sinubukan ang Bear Clan ng walang tigil. Nasa isang pribadong lugar si Sydney ngayon. Ang tanging magagawa lang ng batang Panginoon na si Helios ay isara ang lahat ng pasukan papunta sa teritoryo para maiwasan ang anumang kalokohan ng mga Purple Flood Dragon. Ang resulta ay nangyari ang eksenang ito kanina. Hindi mapigilan ni Mateo na matawa sa narinig. Medyo naguguluhan pa nga siya kung paano nakikipaglaban ang malalaking pipi na oso na ito sa Purple Flood Dragon Clan hanggang ngayon. Nagpapadala ng mga tao para isara ang lahat ng pasukan at labasan. Hindi ba't lalo lang itong nagiging kapansin-pansin habang sinusubukan nilang itago ito? Kahit na walang alam ang Purple Flood Dragon Clan, nahuhulaan pa rin nila na may nangyari sa Bear Clan. Kakaiba kung hindi nila nilooban ang isang nasusunog na bahay sa oras na ito. Isa pa, si Hanzon, itong malaking tanga na oso, hindi pa nga nagtatanong si Mateo, at inamin na niya sa sarili niya. Hindi talaga alam ni Mateo ang dapat niyang sabihin. Kapatid, kung matutulungan mo ang pinuno ng angkan na alisin ang lason sa apoy, tiyak na magpapasalamat sa iyo ng malaki ang aking Fire Source True Deeper Bear Clan. Sabi ni Hanzon. Nagmuni-muni sandali si Mateo at ibinoka ang kanyang bibig, walang problema kung hahayaan mo akong tulungan ang iyong clan head na alisin ang lason sa apoy. Pero may kondisyon ako. Sabi ni Hanzon, hanggat kaya mong hayaang gumaling muli ang clan head, kalimutan mo na ang isang kondisyon, kahit 100 kondisyon ay hindi magiging problema. Tumango si Mateo at sinabing, ang kondisyong ito ay naaayon din sa pagliligtas sa iyong clan head. Gusto ko ng 50 piraso ng Fire Source Crystals. 648. 50 piraso. Mga kristal na pinagmumulan ng apoy.
Bakit hindi mo kami pagnakawan? Agad na napatalon si Hanzon. Napakataas lang ng hinihingi nitong presyo. Hindi kaya alam ng lalaking ito ang kahalagahan ng fire source crystals. Pero nang bumukas ang bibig ni Mateo, naging alerto rin ang mga mata ni Hanzon. Sa sobrang tagal na paglalakwatsa, ang target pa rin nitong si Mateo ay ang mga fire source crystals. Nagkibit balikat si Mateo at sinabing, kung mayroon akong tier 5, o kahit tier 6 na lakas ngayon, natural lang na hindi ko kakailanganin ang fire source crystals. Kalimutan mo na yan, kalimutan mo na yan. Dahil sa tingin mo ay binabalak ko ang fire source crystals mo, tanggapin mo na lang na hindi ko sinabi. Tara na. Natulala si Hanzon kay Mateo at hindi niya talaga matukoy ang katotohanan sa kasinungalingan. Nang makitang aalis na si Mateo, dali-dali niyang pinigilan si Mateo. Kapatid, huwag kang umalis. Mahal ko, kapatid, huwag kang umalis. Sa bagay na ito, hindi rin ako makapagdesisyon. Kailangan kong ipagawa sa ating batang Panginoon ang huling desisyon. Paano kung sumama sa akin si kapatid pabalik sa angkan? Kumaway si Mateo at sinabing, hindi. Nagmamadali akong pumunta sa teritoryo ng Darkfin Tiger Clan para sa isang agarang bagay. Magpaalam na tayo rito. Gaya ng sabi niya, talagang isinama ni Mateo si Natalia at Yoshi at umalis nang hindi man lang lumingon. Kahit anong sigaw ni Hanzon, hindi na rin siya lumingon. Pinagmasdan ni Hanzon ang malayong likuran ni Mateo, pinagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin, at sinabi sa isang nasasakupan, bantayan mo ang tatlong iyon. Siguraduhin mong hindi mo sila mawawala. Magre-report ako agad sa batang Panginoon. Kung talagang kayang gamutin ng nakababatang kapatid na iyon ang lason, siya ang magiging tagapagligtas ng ating fire source through Deeper Bear Clan. Kuya Mateo, aalis ba talaga tayo ng ganito? Nagtatakang tanong ni Yasi. Ramdam niya na talagang interesado si Mateo sa fire source crystal na iyon. Kung hindi rin sana siya masyadong nakipag-usap sa malaking hanggal na oso na iyon. Pero hindi niya inaasahan na talagang umalis na si Mateo. Hindi ba't maliit na pagkakataon lang ito para malampasan ang fire source crystals? Ang tanga mo naman. Binabawasan ni Ginoong Crosswell ang linya para mas madali kang makahuli mamaya. Malinaw na mas malalim ang iniisip ni Talia kaysa kay Yasi at matagal na niya itong napagtanto. Hindi alintana ni Mateo at nakangiting sinabi, kung kikilos ako ng labis, maiisip ng malalaking hanggal na oso na iyon na mayroon akong ibang motibo. Ngunit kung kikilos ako na parang hindi sulit ang isang sulyap, tiyak na maiisip nila na mayroon talaga akong kakayahan. Ang pinuno ng kanilang angkan ay tinamaan ng lason sa apoy. Kung hindi ito aalisin, ito ay magiging parang mga uod na namumugad sa buto, na magpapulala sa kanyang buhay kaysa sa kamatayan. Sa oras na iyon, ang angkan ng oso ay nasa panganib. Kaya, tiyak na pupunta sila at hahanapin ako. Nakanganga si Yasi at sinabing may mapang-asar na tingin, napakagaling ni Kuya Mateo. Hindi niya man lang nahulaan kung ano ang iniisip ng mga malalaking tanga na oso na iyon. Hindi napigilan ni Mateo ang pagpawis ng husto nang marinig niya iyon. Ano iyon? Kung hindi man lang siya makapagplano laban sa malalaking hanggal na oso na ito, hindi ba't masyado rin siyang hanggal? Bukod pa rito, hindi naman ito maituturing na panlilinlang, di ba? Ang mga fire source crystal na iyon ay bayad lamang sa konsultasyon para sa paggamot ng karamdaman. Bawat isa ay kumuha ng kanilang kailangan. Masyado lang talagang matipuno ang malalaking pipong oso na iyon. Kung masyadong direkta silang makikipag-usap sa kanila, mas magiging alerto sila. Nag-uusap pa lang ang iilang tao nang may ilang figure na hamarang sa daanan ng tatlong tao gamit ang isang malakas na ihip ng hangin. Labag sa inaasahan ni Mateo, ang Helios na ito ay talagang gwapo at maayos ang pagkakaukit ng mga tampok na hindi talaga bagay sa kanyang pangalan. Kapatid, ito ang binata ng aming pamilya, pagpapakilala ni Hanzon sa tabi. Pinagsalikop ni Helios ang kanyang mga kamay at sinabing, kapatid na Crosswell, malaki ang nagawang pagkakasala ni Hanzon noon. Umaasa ako na si kapatid na Crosswell ay magiging sapat na mapagbigay upang magpatawad. Ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay at sinabing, hindi lang pagkakaintindihan. Walang masama.
Kailangan pa rin nating tatlo na bilasan ang ating paglalakbay. Kailangan nating abalahin ang batang Panginoong Helios para makapagbigay daan. Nagmamadaling sinabi ni Helios, maaari ko bang itanong kay Brother Crosswell kung kaya mo ba talagang gamutin ang lason sa apoy ng clan head? Nakangiting sabi ni Mateo, hey, kahit nagamutin ko man o hindi, may iba pa bang alternatibo ang young Lord Helios? Sinasabi ko pa rin ang parehong pangungusap, gusto mo bang kumilos ako, dapat mayroong 50 piraso ng fire source crystals. Hindi naman sa humihingi ako ng kalokohan. Pero para maalis ang lason sa apoy, dapat ay mayroon kang fire source crystals. Kung hindi ninyo ito kayang ibigay, tanggapin ninyo dahil hindi ko naman sinabi. Nagmamadaling sinabi ni Helios, basta kaya nitong gamutin ang lason sa apoy ng clan head, huwag nang pag-usapan ang 50 piraso, kahit 80 piraso ay ayos na. Sumulyap si Mateo kay Helios at tumango, sige, deal. Pero, 50 piraso ng fire source crystals ang dapat ibigay muna sa akin. Sinundan ni Mateo si Helios patungo sa pangunahing kampo ng angkan ng oso. Di nagtagal, naglagay si Helios ng 50 piraso ng matingkad na dilaw na kristal na bato sa harap ni Mateo. Habang nakatingin sa mga fire source crystal na ito, naramdaman ni Helios na sumakit din ang kanyang laman. Hindi naging madali ang pagmimina ng mga fire source crystal na ito. Malapit ng mag-isang taon, ang kanilang angkan ng oso ay nakakuha rin ng 2 hanggang 300 piraso. Ang clan head pa lamang ay gumamit na ng mahigit 100 piraso. Ang natitira na lang sa clan ngayon ay 70 hanggang 80 piraso na lang. Ang 80 piraso na sinabi niya kay Mateo dati ay pawang mga natitirang stock na lang sa angkan. Kuya Crosswell, naibigay ko na sa iyo ang 50 piraso ng fire source crystals. Kailan kaya matutulungan ni Kuya Crosswell ang clan head na alisin ang lason? Tanong ni Helios. Sa totoo lang, nagdududa pa rin siya kay Mateo. Tutal, tier 4 na cultivation lang ang meron si Mateo. Kung hindi lang dahil kay Hanson na nagsabing kahanga-hanga ang lakas ni Mateo sa pakikipaglaban. Higit na nakahihigit sa mga ordinaryong tier 5 expert, bukod pa riyan, kahit may dugong lahi ng dragon, hindi rin susuko si Helios sa ganitong panganib. Gayunpaman, binabantayan pa rin si Helios laban kay Mateo at mahigpit na kinubkob ang angkan. Kung dadaan lang si Mateo para mandayan ng mga fire source crystal, papatayin niya si Mateo ng walang awang. Walang maisip na paraan si Helios ngayon, at pinili na lamang niyang magtiwala kay Mateo sa kanyang kawalan ng kakayahan. Ang mga shaman sa angkan ay nagtipon na ng maraming araw at sinuri ang maraming talaan. Ngunit walang sino man ang nakakaalis ng lason sa apoy. Kumuha si Mateo ng 1 piraso ng fire source crystal at nakangiting sinabi, huwag magmadali, huwag magmadali. Hintayin mong matapos kong pinuhin ang lahat ng fire source crystals na ito, saka ako makakakilos. Bahagyang dumilim ang ekspresyon ni Helios nang sabihin niya, kapatid na Crosswell, huwag kang magbiro. Gaano katagal ang hihintayin mo para mapino mo ang lahat ng fire source crystals na ito? Sa oras na iyon, hindi ba mamamatay ang clan head sa pamamagitan ng lason na ito sa apoy? Bukod pa rito, ang Purple Flood Dragon Clan ay nakatitig na parang isang mabangis na tigre at hindi kami bibigyan ng ganoon katagal na oras. Hindi masisisi si Helios kung bakit siya naging agresibo. Kapag pinipino ni Sydney ang mga fire source crystal na ito, parang 1 piraso lang ito kada 3 araw. Pagdating ng pagtatapos ni Mateo sa pagpino ng lahat ng 50 piraso ng fire source crystals na ito, hindi ba't aabutin pa ito ng ilang buwan? Bukod pa rito, ang pagpino ng mga fire source crystal na ito ay may lason sa apoy. Sa lakas ni Mateo, 50 piraso ay sapat na para makuha ang kanyang buhay. Sa oras na iyon, huli na ang lahat. Hindi sumagot si Mateo kay Helios. Mahina niyang hinawakan ang fire source crystal sa kanyang palad, at isang bulaklak ng lotus ang gumapang palabas mula kanyang palad. Ang bulaklak na lotus na ito ay eksaktong cleansing sandal flame lotus. Ang pagkakita ng cleansing sandal flame lotus sa fire source crystal ay parang tinurukan ng mga stimulant na direktang nakasabit dito. Sa ilalim ng gulat na tingin ni Helios, ang matingkad na dilaw na fire source crystal ay naglaho sa bilis na nakikita ng hubad na mata. Hanggang sa ito ay naging isang simpleng lumang bato.
Lumalabas na ang pagkagusto pala ni Brother Crosswell sa mga fire source crystal na ito ay para palagwin ang essence fire. Ganito lang pala ang prosesong ito, kaya ba itong tiisin ni Brother Crosswell? Gulat na sabi ni Helios. Ang kapangyarihan ng fire source sa fire source crystals ay labis na malupit. Kahit na ang isang tier 6 na expert ay nagpipino, kailangan pa rin niyang maging maingat. Isang sandali ng kapabayaan ay makakasira sa kanilang mga meridian. Pero hindi ito isinapuso ni Mateo. Gamit ang wala pang 15 minuto para pinuhin ang isang buong piraso ng fire source crystal, may pagkakaiba ba ito sa pagsusuyo ng kamatayan? Nakangiting sabi ni Mateo, kalma lang, young Lord Helios. Natural lang na hindi ituring ni Crosswell na biro ang sarili niyang buhay. Gusto ko ang mga fire source crystal na ito para lang mapadali ang pag-atake ng essence fire. At ang pag-alis ng fire poison ng clan head ay nangangailangan din ng panghihiram ng lakas ng tier 5 essence fire. Dahil dito, napanatag na ba ang loob ni Young Lord? 649. Natural lamang na walang dapat ikabahala si Helios. Lumabas siya ng kwarto ni Mateo na lubos na nasisiyahan at nagbili na walang sino man ang pinapayagang lumapit at manggulo kay Mateo. Siyempre, hindi niya naalala ang mahigpit na pagkubkob na ginawa niya dati. Bilang batang Panginoon, ang talino ni Helios ay mas mahusay kumpara sa kay Hanzon. Nang hindi nakikita ang kuneho, bakit niya pakakawalan ang falcon? Pagkaalis ni Helios, sinimulang hayaan ni Mateo na higupin ng cleansing sandal sacred flame ang kapangyarihan ng pinagmumula ng apoy. Eksperto si Mateo sa paglalaro ng apoy. Ang bilis niya sa pagsipsip ng kapangyarihan ng pinagmumula ng apoy ay talagang hindi kayang ikumpara ni Sydney. Sa madaling salita, kaya niyang tapusin ang pagsipsip ng isang piraso ng fire source crystal halos kada 15 minuto. Sa ganitong bilis ng pagsipsip, lohikal na pag-uusapan, ang lason sa apoy ay mabilis na magliliyab. Ngunit para kay Mateo, hindi ito isang issue. Pinino na ni Mateo ang origin magnetism spirit wood at hindi na tinatabla ng 100 lason. Kahit na wala siyang origin magnetism spirit wood, ang pagpino ng lason sa apoy ay isang bagay na nangangailangan ng kaunting pagsisikap. Kung si Mateo ay maaaring kalawangin ng isang maliit na lason sa apoy, siya, isang alchemy emperor, ay magiging sayang din. Sakam na hinigop ng cleansing sandal flame lotus ang kapangyarihan ng pinagmumula ng apoy. Ang aura nito ay lalong lumakas. Sa simula, 4 na talulot lamang ang nasa cleansing sandal flame lotus. Ngunit sa oras nito, ang ika-5 talulot ay bahagya pang napapansin. Ito mismo ang tanda ng pag-unlad nito upang maging tier 5. Sa buong lihim na silid, isang maputlang dilaw na halo ng liwanag ang kumalat. Bukod pa rito, mayroong isang kalakaran ng pagiging lalong umuunlad. Bigla na lang, isang nakakasilaw na liwanag ang pumuno sa buong lihim na silid, nagniningning hanggang sa hindi na maidilat ng mga tao ang kanilang mga mata. Nang maglaho ang liwanag, alam ni Mateo na sa wakas ay umangat na sa ranggo ang cleansing sandal flame lotus. Matapos umangat sa ranggo, ang cleansing sandal flame lotus ay dumapo sa palad ni Mateo nang may bahagyang kislap. Nakita lamang nitong bahagyang yumuko ang katawan nito kay Mateo. Ang ganoong paraan ay parang pagpapasalamat kay Mateo. Matagal nang may pusong telepathy si Mateo gamit ang cleansing sandal flame lotus at natural na alam na niya ang kahulugan nito. Hindi mo kailangang maging ganito. Matagal na tayong iisa. Natural lang na hindi kita pababayaan at iiwan. Ang pagtulong sa iyo na umangat sa ranggo ay siya ring pangako ko sa iyo noon. Ngayon, maituturing na rin itong pagtupad sa pangako. Sa hinaharap kung may pagkakataon, natural lang natutulungan kita na mas lumago pa. Nakangiting sabi ni Mateo. Ang cleansing sandal flame lotus ay isang psychic object. Noong panahong iyon, nang ang cleansing sandal flame lotus ay nasupil ni Mateo, ang spirit condensation realm cultivation lamang ang taglay ni Mateo. At ngayon, ilang taon na ang lumipas. Hindi talaga kayang sabayan ng cleansing sandal flame lotus ang mga yapot ni Mateo. Palagi itong nag-aalala na baka iwan ito ni Mateo. Kahit wala itong katalinuhan bilang tao, ang pagsunod kay Mateo ng napakatagal, sinasabi ng likas nitong ugali na ang pagsunod kay Mateo ay magkakaroon ng iba't ibang karanasan.
Sa katotohanan, ang bilis ng ebolusyon ng Cleansing Sandal Flame Lotus nitong mga nakaraang taon ay mas mabilis kaysa sa pagkultiba nito sa sarili. Sa loob ng maikling 2 hanggang 3 taon, ito ay nag-evolve mula sa Tier 4 na Essence Fire patungo sa Tier 5 Essence Fire. Kung ang Cleansing Sandal Flame Lotus ay dahan-daang nag-ebolusyon, maaaring hindi rin ito matapos mag-ebolusyon sa loob ng ilang dekada hanggang 100 taon. Kaya naman, ang nakadepending relasyon nito kay Mateo ay tuluyan ang nagpalit ng posisyon. Tuluyan na itong kumapit kay Mateo. Hindi na kayang wala si Mateo ng kasalukuyang Cleansing Sandal Flame Lotus. Nang marinig ang mga salita ni Mateo, ang Cleansing Sandal Flame Lotus ay bahagyang natigilan at nanginginig, na para bang pinipigilan nito ang sarili na tumalon sa tuwa. Kung hindi lang dahil sa hugis bulaklak ng lotus, mararamdaman pa nga ni Mateo na isa itong maliit na bata. Hindi sinasadyang nagulat si Mateo sa natuklasang ito. Maaari kayang Cleansing Sandal Flame Lotus, bitawan mo ang Cleansing Sandal Sacred Flame. Sabi ni Mateo sa Cleansing Sandal Flame Lotus. How? Agad na nagpabuga ng apoy ang Cleansing Sandal Flame Lotus, na ikinatakot ni Mateo hanggang sa umatras siya agad, halos masunog ang kanyang mga kilay. Cleansing Sandal Flame Lotus, lumipad ka ng isang ikot sa lihim na silid. Sabi ulit ni Mateo. Tunay nga, ang Cleansing Sandal Flame Lotus ay nagsimulang lumipad sa paligid ng lihim na silid ng may pagsunod. Kasunod nito, sinubukan muli ni Mateo ang ilang mga utos. Talagang natapos ito ng Cleansing Sandal Flame Lotus nang walang pagbubukod. Labis na ikinagulat ni Mateo ang natuklasang ito. Ang Cleansing Sandal Flame Lotus pagkatapos umangat sa ranggo ay talagang nakapagbukas ng talino. Bagamat mahina pa rin ang talino ngayon, walang duda, talagang nagbunga ito ng katalinuhan. Dati, kahit na kayang kontrolin ni Mateo ang Cleansing Sandal Flame Lotus, iyon ay dahil pinino niya ang Cleansing Sandal Flame Lotus at ang Flame Lotus ay parang kanyang alipin na dapat gawin ang mga bagay ayon sa kanyang mga utos. Pero ngayon lang, hindi ginamit ni Mateo ang apoy na lotus. Gumamit lamang siya ng mga salita para makipag-usap sa Cleansing Sandal Flame Lotus, at lubos na naunawaan ng Cleansing Sandal Flame Lotus ang kanyang mga utos. Ipinapahiwatig nito na ang Cleansing Sandal Flame Lotus ay mayroon ng sariling kamalayan. Natural na alam ni Mateo na ang mga apoy ng asensya ay maaaring magbunga ng talino sa pamamagitan ng mga hindi inaasahang pagkakataon. Ngunit nangailangan ito ng isang napakalakas na engkwentro na hindi kapanipaniwala. Ang karamihan sa Tier 5 na Essence Fire, kahit na ang kapangyarihan ay kasuklam-suklam sa langit, ay isa lamang makinang pumapatay o nagpapadalisay ng mga gamot. Wala silang talino. Hindi inakala ni Mateo na ang pagtulong niya sa Cleansing Sandal Flame Lotus na mag-evolve ay nagbigay daan pala rito para magkaroon ito ng talino. Ang mga apoy ng asensya na may talino at mga apoy ng asensya na walang talino ay dalawang magkaibang konsepto. Ang mga apoy ng asensya na may talino ay lilikha ng may kamalayan, tulad ng mga tao, at hindi lubos na aasa sa mga likas na ugali. Sa ganitong paraan, ang bilis ng cultivation ay tataas ng malaki, at ang bilis ng ebolusyon ay mas bibilis din. Ang banal na kaharian at daan-daang milyong maliliit na mundo, ang bilang ng mga apoy ng asensya na mayroon sila ay napakarami para mabilang. Ngunit kakaunti lamang ang bilang ng mga apoy ng asensya na maaaring matagumpay na umunlad. At ang karamihan sa mga apoy ng asensya ay maglalaho sa pagitan ng langit at lupa sa huli. Bagamat ang Cleansing Sandal Flame Lotus ay isang nilalang na namumukod tangi sa karamihan sa mga Tier 4 na Essence Fire, kung wala ang masigasig na pag-aalaga ni Mateo nitong mga nakaraang taon, ang huling resulta nito ay ang pagbabalik lamang sa kalikasan. Labis na ikinagulat ni Mateo ang pagsilang ng katalinuhan gamit ang Cleansing Sandal Flame Lotus. Pakiramdam niya ay napakaliit ng tsansa na makakuha muli ng bagong Essence Fire dahil sa kasalukuyang kalagayan. Kaya naman, nag-focus siya sa pag-aalaga, umaasang mapapalaki ang Cleansing Sandal Flame Lotus para maging Tier 5. Hindi niya inaasahan na sa isang hindi sinasadyang paghahasik, ang Cleansing Sandal Flame Lotus ay kusang nakapagbukas ng katalinuhan. Hey! Dahil na-unlock mo na ang intelligence, ikaw na ang magiging Vital Essence Fire ko sa hinaharap. Mula ngayon, tatawagan kang Fiery.
Umaasa ako na malapit ka ng manganak ng isang primordial spirit at makamit ang isang primordial spirit body. Nakangiting sabi ni Mateo. Bumukas at sumara ang mga talulot ng cleansing sandal flame lotus. Malinaw na tuwang-tuwa ito sa mga sinabi ni Mateo. Kapag ang mga apoy ng asensya ay nagbukas ng katalinuhan, pagkatapos itong umunlad sa isang tiyak na yugto, ito ay magsisilang ng isang sinaunang espiritu. Ang sinaunang espiritong ito ay katulad ng banal na kaluluwa ng isang tao, habang ang pangunahing katawan ng flame lotus ay magiging katumbas ng pisikal na katawan. Sa panahong iyon, ang cleansing sandal flame lotus ay halos kapareho ng isang tao. Bukod pa rito, nagkaroon din ito ng pagkakataong salakayin ang deity realm. Sa panahon ng banal na Dao, bagamat kakaunti ang mga pagkakataon ng mga apoy ng asensya na naging mga Diyos, hindi rin ito naging walang dahilan. Bukod dito, nang maging mga Diyos ang mga apoy ng asensya, hindi maisip ang lakas ng kanilang lakas. Para kay Mateo, ang cleansing sandal flame lotus na magiging kanyang vital essence fire ay walang dad ang pinakamagandang opsyon. Ang kapangyarihang panlinis ng cleansing sandal sacred flame ang pinakamalaking tulong ng isang alchemist. Kapag ito ay nag-evolve at naging tier siyam na essence fire, ang kapangyarihang iyon ay hindi kayang isipin. Talagang ito ang essence fire na inaasam ng lahat ng alchemist kahit sa kanilang pagtulog. Halika! Dahil nakaabante ka na, tara na at tanggalin natin ang lason para sa pinuno ng angka ng oso na iyon. Wala nang mas angkop pa kaysa sa paggamit ng iyong kapangyarihang maglinis upang gamutin ang lason sa apoy. Nakangiting sabi ni Mateo. Tungkol naman sa lason sa apoy ni Sydney, kung hindi dahil mayroon siyang pag-iral na tulad ng cleansing sandal flame lotus, tiyak na hindi alam ni Mateo kung ano ang gagawin. Kahit gaano pa kalakas si Mateo, hindi niya kayang pinuhin ang tier 6 na medicinal pills. Ngunit dahil sa kahangahangang kapangyarihang panlinis ng cleansing sandal flame lotus, kaya naman ang ahas si Mateo na garantyahan ito. Paglabas ni Mateo, matagal nang naghihintay si Helios sa labas. Nang makitang mabilis na lumabas si Mateo, bahagyang nagulat din si Helios. Wala pang isang araw ang nakalipas, at natapos na niya ang pagpino ng ganoon karaming fire source crystals. 650. Kuya Croswell, tayo. Pwede na ba tayong magsimula? Nang makita si Mateo, iniisip ni Helios kung nagbibiro ba siya o hindi, para ilagay ang ganoong pusta sa batang ito na hindi pa nakakarating sa tier 5. Tumanggaw si Mateo at sinabing, maaari tayong magsimula anumang oras. Ito. Si Brother Croswell ay kakasipsip lang ng fire source crystals. Hindi ka ba? Magpapahinga muna. Medyo naghihinala na si Helios ngayon kung talagang pinino ni Mateo ang mga fire source crystal na iyon, o itinago niya ito mismo. Ang pagpino ng 80 piraso ng fire source crystal sa loob ng isang araw, isa ba itong kalokohan? Kahit na ganoon kabilas talaga ang bilis ni Mateo, maaari kayang wala siyang pakialam sa lason sa apoy. Maaari kayang wala siyang pakialam sa malupit na kapangyarihan ng pinagmumulan ng apoy. Magsasalita na sana si Mateo nang tumakbo si Hanzon na natatarante at sinabing, bata, masama ang sitwasyon. Mukhang may natuklasan ang Purple Flood Dragon Clan. Dinala na ni Raven ang Purple Flood Dragon Clan at buong lakas na silang umalis papunta sa teritoryo natin. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Helios nang marinig iyon at dali-daling sinabi kay Mateo, kapatid na Croswell, dadalhin kita agad para makita ang clan head. Nasa iyo ang lahat ng pag-asa ng ating fire source through Deeper Bear Clan. Sana ay hindi mo ako malinlang. Hindi nagpakita ng labis na pagkagulat si Mateo nang marinig niya ang balitang ito. Kahit na mas matalas ang isip ni Helios kaysa kay Hanzon, isa pa rin siyang malaking hanggal sa huli. Sa puntong ito, makikita ang mga kutob sa kanyang mga plano matapos malason si Sydney. Ang angka ng mga dragon sa baha ay likas na tuso at may pag-aalinlangan. Ang angka ng oso ay may napakaraming kaina-hinalang galaw, paanong wala silang anumang nangyayari. Sa oras na ito, wala nang oras para mag-atubili si Helios. Si Mateo na lang ang tanging maaasahan niya. Kahit na isa talagang dakilang manluloko si Mateo, kailangan pa rin niyang kurutin ang ilong at aminin ang dapat gawin. At ang kapalit kung hindi ito matuloy ay ang buhay ng lahat ng kanyang angka ng oso.
Si Raven ang pinuno ng angkan ng Purple Flood Dragon Clan, na ang lakas ay kapantay ni Sydney. Kung hindi na maibalik ni Sydney ang kanyang lakas, ang landas ng pagbagsak na lamang ang kaya nilang tahakin para sa angkan ng oso. Kalma lang po kayo, batang Panginoong Helios. Ipaubayan ninyo sa akin ang pagiging pinuno ng angkan, malamig na sabi ni Mateo. Tumango si Helios at sinabing, hands-on, imbitahan mo ang unang elder. Pagkatapos kong dalhin si Brother Crosswell para makita ang pinuno ng angkan, pupunta tayo at pipigilan si Raven kasama kayo. Mas malakas ang lakas ng angkan ng oso kaysa sa Jade-Faced Fairy Fox Clan. Hindi lang sila mayroong pinuno ng angkan na nasa pinakamataas na antas ng initial stage tier 6, mayroon pa silang first elder na nasa unang antas ng tier 6. Maliban na lang sa hindi nakikialam ang first elder sa mga makamundong gawain. Ang lahat ng bagay sa angkan ay ipinapasa kay Helios para pamahalaan. Nang makitang itinuro ito ni Helios, dali-daling sinabi ni Mateo, bata, Panginoong Helios, hindi mo dapat gawin iyon. Ano ang ibig sabihin ng mga sinabi ni Brother Crosswell? Gulat na tanong ni Helios. Sabi ni Mateo, hindi dapat magmukhang kaharap ng isang malaking kaaway ang batang Panginoon, at huwag mo ring imbitahan ang iyong unang elder na lumabas mula sa pagre-retiro. Basta't hayaan mo siyang laging magbigay pansin sa pag-unlad ng sitwasyon, sapat na iyon. Kapag nakita ng batang Panginoon ang Raven na iyon, sabihin mo lang ang pinuno ng angkan na si Sydney ay kasalukuyang nasa isang pribadong lugar at handa nang umalis sa loob ng ilang araw. Siguraduhing huwag magpakita ng kaba. Tiyak na hindi pa rin maberipika ng Purple Flood Dragon Clan ang balita ngayon. Kaya naman magpapakita sila ng malaking pagdiriwang. Ito ay para ipakita ang kanilang lakas para takutin ang tigre. Ang mga taong masyadong matindi ang reaksyon ay akma sa kanilang mga kagustuhan. Kapag ang sitwasyon ay nakakapinsala, magpanggap na napakalakas para pigilan ang kaaway. Kapag kayo ay napakalakas, magmukhang mahina para painitin ang kaaway. Naiintindihan nyo ba? Tila naintindihan ni Helios, ngunit tila hindi rin niya maintindihan. Ngunit sa tingin niya ay napakamakatwira ng sinabi ni Mateo. Pero sa oras na ito, hindi masyadong makapag-isip si Helios. Tumango siya at dinala si Mateo para bisitahin si Sydney. Nang makita ni Mateo ang eksenang ito, hindi niya napigil ang mapabuntong hininga. Nakakasakal talaga ang malaking angkan ng mga tanga na oso na ito. Pero itong si Helios ay dapat na halos makaintindi sa ilan sa kanyang mga ideya. Malamang, posible ang pagpapaliban ng kaunti. Pero kailangan niyang dagdagan ng kaunti ang bilis. Kung hindi, kung talagang sumalakay ang Purple Flood Dragon Clan, hindi iyon magiging masaya. Nang makita ni Mateo si Sydney, hindi niya maiwasang mabahala ng palihim. Ilang fire source crystals ang nasipsip ng lalaking ito. Para talagang malason ng ganito kalalim. Ang Sydney sa harap ng kanyang mga mata ay may pet na anyo, ang kanyang ekspresyon ay matamlay, parang isang baliw na tao. Paano nagkaroon ng kilos ng isang tier 6 na expert? Nang makita ni Helios si Sydney, lumuhad siya sa harap nito habang lumuluha at sinabing, Clan Head, alang-alang sa ating fire source True Deeper Bear Clan, dapat kang maghintay. Dinala ko rito si Brother Crosswell. Tiyak na kaya niyang gamutin ang lason sa apoy mo. Walang emosyon ang itsura ni Sydney. Pagkatapos marinig ang mga sinabi ni Helios ay saka lamang niya halos hindi maimulat ang dalawang mata at sandaling sumulyap kay Mateo. Mahinang sinabi niya, ano? Ano ang ibig sabihin ng isang tier? Tier 4 na brat. Ito. Si Brother Crosswell ang pinakamagaling na shaman. Talagang may mga paraan siya para iligtas ka. Hindi rin sigurado si Helios. Wala pa siyang anumang paraan ngayon. Bahagyang umiling si Sydney at sinabing, walang silbi. Wala itong silbi. Hayaan. Hayaan mo siyang umalis. Ang lason sa apoy na ito. Kahit ako ay. Wala ring paraan para maiwasan ito. Paano? Paano niya magagawa iyon? Malamig na sabi ni Mateo, may kakayahan man ako o wala, natatakot akong hindi na ito nakasalalay sa clan head na si Sydney. Umatake na ang kanilang Purple Flood Dragon Clan at nasa pasukan na ngayon. Kung magpapatuloy ka sa ganito, malamang na matatapos ang Fire Source True Deeper Bear Clan, ang lahing ito.
Nang marinig ang mga salita ni Mateo, biglang iminulat ni Sydney ang dalawang mata. Isang bihirang makitang kislap ang sumilay mula sa dalawang mata habang tinatanong niya si Helios, totoo ba ang sinabi niya? Natigilan si Helios at bahagyang tumango. Sabi ni Mateo, sige, huwag nang sayangin ang oras. Ang mga inapo mo ang lalaban para sa angkan ng oso ngayon. Ikaw, itong matandang ito, ay may dapat gawin kahit kaunti, di ba? Gusto mong gawin ko ang ano? Nagulat si Sydney sa loob-loob niya at bumulong. Hindi siya inabala ni Mateo, pero sinabi niya kay Helios, bata, umalis ka muna. Kailangan ka pa rin ng angkan para pamunuan ang pangkalahatang sitwasyon. Tandaan mo ang sinabi ko kanina. Tumingin si Helios kay Mateo at tumango ng mariin, kapatid na Croswell, ang lugar na ito ay ipagkakatiwala sa iyo. Pinuno ng angkan, kung hindi ako babalik sa pagkakataong ito, dapat mo akong tulungan na patayin si Raven at maghiganti para sa akin. Gaya ng sinabi niya, determinadong umalis si Helios. Tumingin si Sydney sa likurang bahagi ni Helios at hindi niya napigil ang magkunot ang kanyang mga kilay. Alam ni Mateo na muling sumiklab ang lason sa apoy ni Sydney at kasalukuyang tinutupok ang kanyang mga meridian. Biglang pumikit si Sydney at sinabing, gusto mong gawin ko ang ano, sabihin mo na. Nang makita ni Mateo ang eksenang ito, bahagyang nagpakita ng bahid ng ngiti ang mga sulok ng kanyang labi. Alam niyang uminit na ang diwa ng pakikipaglaban sa puso ni Sydney. Bilang isang alchemy emperor, nakapagligtas na si Mateo ng ilang tao, alam na alam ng Diyos, sa kanyang nakaraang buhay. Alam na alam niya ang iniisip ng kanyang mga pasyente at alam niya kung anong paraan ang gagamitin para pukawin ang pagnanais ng pasyente na mabuhay. Walang duda, ang pinakamaalalahanin ni Sydney na ito ay ang kanyang mga kamag-anak. Ang kanyang mga inapo ay pawang nakikipaglaban sa isang madugong labanan sa labas, habang siya ay walang magawa. Walang makapagpapasigla sa kanya ng higit pa rito. Ang kailangan mong gawin ay isuko ang kontrol sa iyong mga meridian at hayaan akong malayang maghari. Papasok ako sa iyong mga meridian gamit ang essence fire at lilinisin ang lahat ng lason sa apoy sa iyong katawan. Sabi ni Mateo. Biglang iminulat ni Sydney ang dalawang mata at tumitig kay Mateo saka sinabing, binata, anong kakayahan ang mayroon ka para manggahas na gawin ang ganyang gawain? Ang pagpasok sa mga meridian ng ibang tao gamit ang essence fire. Isa itong lubhang mapanganib na aksyon. Kahit na si Sydney ay isang tier 6 na expert, isang sandali ng kapabayaan at siya ay masusunog din hanggang mamatay sa essence fire. Masyadong mapanganib ang paraan ni Mateo ng paggamot sa lason sa apoy. Kahit na gustong-gusto ni Sydney na lumabas at makipaglaban kasama ang kanyang mga inapo ngayon, hindi niya maiwasang magduda sa motibo ni Mateo sa oras na ito. Walang pakialam si Mateo sa seryosong tingin ni Sydney. Nang harapin niya ng diretso ang tingin ni Sydney, malamig niyang sinabi, sa ngayon, may iba ka pa bang ibang pagpipilian? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.